Inisasalamatan namin kayo para rito. Atin na pong iyuko ang ating mga ulo pansumandali para sa pananalangin. Napakamahabaging Amang makalangit, dumudulog kami sa iyong dakilang luklukan at kadakilaan ngayong gabi sa pangalan ni Yesus Kristo. Nababatid po namin na kami may katiyakan na kami diringgin mo. Wala na kaming iba pang pangalan na kami may katiyakang iyong nga kaming diringgin, kundi sinabi niya, kung hihingi kayo sa aking pangalan. Kaya kami nananalangin na tanggapin mo kami sa iyong kaharian ngayong gabi. At nawa sa paglisan namin sa lugar na ito, masabi namin, gaya ng mga nanggaling sa Emmaus, hindi baga nag-alab ang ating mga puso sa loob natin habang kinakausap niya tayo sa daan? Ama, naiisip namin sila sa mainam na una't maaliwalas na umagang iyon na pagkabuhay na maguli, na si Jesus ay buhay at nasa gitna ng mga tao, at gayunman sila, ang ilan na umiibig sa Kanya, ay hindi na malayan yun. At ganun pa rin ito ngayong gabi, Panginoon, pagkaraan ng 19 taon, ika'y nananatiling buhay at nasa kalagitnaan namin, at maraming tao ang hindi yun nakikilala, gayong ang dapat sana'y naunawaan yun ng mga lalaking yun. Alam nilang sinabi ng kasulatan na siya'y mabubuhay muli. Pero Ama, sa palagay ko'y dala lang ito ng pagiging tao. Iyo po kaming patawarin, Panginoon, at dumadalangin kami ngayon na ang iyo pong biyaya'y maging sapat para sa amin ngayong gabi. At maipagkaloob nawa ang iyong mga pagpapala sa lahat ng mga naghihintay at sa mga nag-aasam na sila'y mapagaling sa pisikal. Iyo pong ipagkaloob, Panginoon, na sa gabing ito, sila nga'y makadulog sa pamamagitan ng pananampalataya at sampalatayanan ka. Hinihiling namin ito sa pangalan ni Yesus Kristo. Amen. Makakaupo na kayo. Reverend Jack Moore, is he in the building? Si Reverend Jack Moore. Nandito ba siya sa gusali? Reverend Jack Moore? Kailangan ka raw doon sa aklatan ngayon din, kapatid na Jack Moore. Nagagalak nga tayong makaparito sa dakong ito ngayong gabi uli sa gawain ng Panginoon. At tayo may labis na pag-aasam na nananampalatayang ang Diyos ay kakatagpuin tayo sa batayan na tayo'y ipinangako niya na kakatagpuin tayo. Ngayon, hindi natin inaangking may anong kapangyarihan tayo. Hindi ako naniniwalang may kapangyarihan tayo na magpagaling ng may sakit. Wala tayong kapangyarihan, pero may kapamahalan tayo. Kita nyo? Hindi kapangyarihan. Sige, isang halimbawa, isang pulis na nakatayo sa kalsada, tumitimbang siya ng 110 libra. At hetong padagsana ang isang hilera ng mga sasakyang nasa 80 milya kada oras ang takbo. 300 horsepower ang makina sa loob nila. At sila'y nagsisihugong sa kalsada, mga makinang 300 horsepower. Abay, wala ngang kapangyarihan ang maliit na lalaking yun para pigilan ang isa man sa kanila. Pero pinaaninag lang niya ang tsapa at itinataas ang kanyang kamay. Pakinggan niyo ang langit-ngitan ng mga preno. Tingnan niyo yung pagsagadsad nila sa tagiliran. Hindi niya kapangyarihan ang nagpahinto sa kanila doon, kundi kapamahalaan niya. At ang iglesia nga ay may kapamahalaan galing kay Yesus Kristo. Sa ating pangalan ay magpapalabas sila ng mga demonyo, magsasalita ng mga bagong wika, kung sila'y magsisihawak ng mga ahas o magsiinom ng mga bagay na nakamamatay. Hindi ito makakasama sa kanila. Kung ipapatong nila ang kanilang mga kamay sa mga may sakit, magsisigaling sila. Ganun ang ibinigay niyang kapamahalaan. Ngayon, ano kaya kung yung maliit na pulis na yun ay takot namang itaas ang kanyang kamay at tumayo sa harap ng mga sasakyang naroon? Mas mabuti pang hubarin na lang niya ang uniforme at ibalik ang tsapa dahil hindi siya kailanman magiging karapat-dapat na pulis. Sa gayon ding paraan, ay di tayo magiging karapat-dapat na mananampalataya kung mananatili tayong takot na gamitin ang kapamahalaan na yun na ibinigay sa atin ni Yesus Kristo. Nasa atin na ang pananagumpay. Di na nga natin kinailangan pang makipaglaban para sa pananagumpay. Nasa atin na ang pananagumpay. Siya ang nagpanagumpay sa atin, hindi tayo. Siya ang nagpanagumpay sa atin, hindi tayo ang makapangyarihang mananagumpay. Siya ang makapangyarihang mananagumpay. Ngayon tandaan nyo, bukas ng gabi, kung loobin ng Diyos, itong unang 2 gabi, nakakapanghinayang na pumarito sa siyudad ng ganito. At basta magkakilala lang, makipagkamayan lang, tapos alis na agad. At di yun katanggap-tanggap para sa mga tao. Hindi yun katanggap-tanggap sa pagmiministeryo. Hindi nga, dahil ang pagmiministeryo ay kulang na kulang sa mga aspetong kababalaghan. At may isang gabi ka lang o 2 para, nasa 2 gabi nga lang, para ipakilala ito. Tapos, doon pa lang mananalangin para sa mga may sakit. At ang mga tao'y dadagsalang sa pila para sa pananalangin nang wala man lang nalalaman kung ano bang ipinunta nila rito. Basta pumupunta na lang dito. Kinakailangan nga itong may latag at may pakita batay sa kasulatan. Salita sa salita na ganito ang sabi ng Panginoon.
At totoo yan, ang mensaheng napapanahon para sa maharlikang binhi ni Abraham kay Jesus Kristo. Sapagkat mga tagapagmana tayo kay Abraham ayon sa pangako, kung papaanong tayo ay kay Kristo, haya't tayo ay binhi ni Abraham, at mga tagapagmana sa kaniya sa pangako, ang maharlikang binhi, hindi binhi sa pamamagitan ni Isaac sa natural kasi yon, sa pisikal na pakikipagniig. Si Jesus ang binhi ng walang pakikipagniig. Siya mismo ang Diyos. Hindi tayo naligtas sa pamamagitan ng dugo ng Hudyo. Hindi rin tayo naligtas sa pamamagitan ng dugo ng Hentil. Hindi siya Hudyo o Hentil man. Siya ay Diyos. Siya ring Diyos, kita nyo? Alam nating siya ay ipinagbuntis sa sinapupunan ng isang dala ng isang birhen, si Maria. Siya lang ang tagapagdala. Hindi kanya yung itlog. Ayan nga, hindi niya yung itlog. At hindi rin yung binhi ng kung sinong lalaki o binhi ng lalaki na siyang hemoglobin. Ang selulang dugo na nandoon sa lalaking kasarian, alam natin yan. Ang inahing manok nga ay maaari siyang mangitlog. Pero kung wala siyang pakikipagniig sa lalaking manok, hindi yun mapipisa. Kinakailangan muna ng pakikipagniig sa lalaking manok sa simula. Ang lalaki ang nagdadala ng selulang dugo at ang buhay ay nasa dugo. At kaya, ito mismo ang Diyos. Siya mismo na Ngayon, ang paniniwala ng protestante itlog daw yun ni Maria. Di maaaring magkaroon ng itlog ng walang sensasyon. Kaya ano sa palagay nyo ang ginawa ng Diyos kung ganon? Kita nyo? Nilikha ng Diyos ang itlog at maging ang selulang dugo. Siya ang Diyos, ang laman ng Diyos. Nakita natin ang Diyos, nahawakan ng Diyos sa mga kamay natin. Walang pagtatalong dakila ang hiwaga ng pagkadiyos, sapagkat ang Diyos ay nahayag sa laman. Nakita ng mga anghel, nahawakan dito sa sanlibutan, tinanggap sa itaas sa kalwalhatian. Kaya nalaman natin dito ngayon na siya ang Diyos na nagsalaman. Nanahan siya sa laman para makasama natin. Kanyang iniba ang dakila niyang katayuan mula sa pagiging yaong dakilang walang hanggan, gaya ng ipinangusap natin kagabi, na siya'y katangian ng kanyang sariling kaisipan. Bumaba siya rito at naging tao upang tubusin ang tao. Grabe, ito ang pinakakaibig-ibig na kwento sa lahat. Di ko nga makita kung paanong may mga taong nakakapanatili pa ring makasalanan at samantalang alam na ito. Itong kung paanong ang Diyos ay naging isa sa atin. Napakaganda nga ng pagkakalarawan nito. Gustong-gusto kong ipangaral ito dun sa Ruth at Naomi kung paanong siya ay naging kamag-anak na manunubos. Kinailangan maging manunubos at kinailangan maging malapit na kamag-anak sa kanila. At hayan ngang ang Diyos sa Espiritu ay hindi maaring maging malapit na kamag-anak sa atin. At gayunman, siya'y naging malapit na kamag-anak sa atin. Nung likhay ng Diyos ang tao sa kanyang sariling larawan, ang tao'y taong espiritu, at wala noong tao na magbubungkal ng lupa. Tapos, pinorma niya ang tao sa lupa pagkatapos na may 5 pandama. Ginawa niya ang tao na isang hayop na nagtataglay ng espiritu ng Diyos sa loob niya. Ngayon, tayo ay buhay hayop. Alam natin yan. Tayo ay mamalya. Mamalya, hayop na mainit ang dugo. At pagkatapos, ang Diyos ay bumaba sa anyo ng tao kung paanong ang tao ay naging kawangis anyo ng Diyos. Haya't ang Diyos ay naging kawangis anyo ng tao para tubusin pabalik ang tao. Matubos. Ang ganda. Grabing gandang pagsasalarawan. Kung paanong grabing gandang bagay ito na nakamit natin. Ngayon, sa gabing ito, maiksi lang ang magiging gawain. Pinatagal ko kayo masyado kagabi. Nang lumampas na ng 9:00, napansin ko ang ilang tao na nagsisimula ng may ilang nagtatayuan na. Lalakad dito, lalabas. Kaya't kita nyo, nakakagambala yun. Naabala ang pagtitipon. At mangyaring, di nyo yun kasalanan. Siguro, kinakailangang makasakay kayo agad ng bus o ano paman. At kinakailangan yung maabutan yun. Alam ko yun. Kaya susubukan kong bilisan ito. Ngayon, bukas ng gabi, kung loobin ng Diyos, gusto kong tumalakay ng pang-ebanghelyong teksto at ipangaral yun sa inyo bukas ng gabi kung loobin ng Panginoon. Ngayong gabi, gusto ko pong magbasa ng ilang kasulatan at magbanggit ng ilang sabi rito para magbigay ng konting pambungad na kaalaman dahil di pa nyo naunawaan ang mensahe. At lahat po kayo'y, halos bawat isa nga rito ay di ko kakilala. At kung di nyo nalalaman ang mensahe at di nyo alam kung ano nga ba talaga ito, ang mangyayari basta-basta na lang kayo dumudulog dito. Nais kong maunawaan nyo, ito ang pangako ng Diyos para sa panahong ito. Ang panahon ni Wesley ay di nauubra ngayon. Ang panahon ni Luther, anong nangyari sa mga Lutheran? May Wesley na nakabatid na nabubuhay sila sa silaw ng liwanag ng Lutheran at ibinangon ng Diyos si Wesley.
At anong nangyari? Anong nangyari sa Wesley? Nabubuhay sila sa silaw ni Wesley nung ang Pentecostes ay ibangon. Ngayon, ano naman ang nangyari sa Pentecostes? Nabubuhay sa silaw ng Pentecostes. Ang silaw ay pagpapaaninag ng liwanag na parang mirahe sa daan. Yun yung dako kung saan nandun yung liwanag dati at pinaaninag yung liwanag nito. Yan na yan din ang nangyari noon. Nung tanggihan nila si Jesus, nabubuhay kasi sila doon sa silaw ng ibang liwanag, sa liwanag ng kautusan, at inayawan nila o nabigo silang makita ang Mesiyas, gayong sinabi na nga mismo ng sarili na nilang mga propeta nang sadyang eksakto kung ano ang gagawin niya, kung papaano siya makikilala. At nandun na nga siya noon, eksaktong-eksakto sa pagkakasabi ng mga propeta kung ano siya. At sa kabila nun, ay nabigo ang mga taong yun na makita siya dahil sila'y nangabubuhay sa silaw ng ibang nagdaang panahon. Iniisip ko ngayon mga kaibigan, ano kaya ang kalagayan nyo sa kasalukuyan ngayon na mapagkikilala kayo sa ilan sa mga tauhan doon sa Biblia? Ngayon isipin nyo yun. Lahat sila doon na mga Pariseo at mga Saduseo at naglalakihang grupo ng relihiyon at napaka-formal nila't grabing dakila sila. Ngayon isipin nyo po, aling panig kaya ang papanigan nyo kung si Jesus ay nandito sa lupa? Ni wala. Kahit isang simbahan ang pumayag na patuloyan siya roon. Walang kahit sino, maliban sa ilan lang na kaunting mga kaibigan. Ngayon, alam nyo ba na yan nga'y ipinopesiya muli sa mga huling araw na ito? Totoo yun. At nalalaman nyo rin ba, hayan nga, na nung panahon na yun noon, ay siya'y di man lang nakapag-aral, di lehitimong anak. Alam nyo po ba yon? Alam nyo ba na siya'y itinuring na wala sa kanyang pag-iisip? Isang araw, sinabi niya sa mga alagad, tumingin sa paligid, napakarami nila doon na kasakasama niya. Sinabi niya, maliban na kanin ninyo ang laman ng anak ng tao at inumin ang kanyang dugo, wala kayong buhay sa inyong sarili. Ngayon, ano kaya sa palagay nyo ang iisipin ng doktor o siyentipiko o matalinong intelektual na tao tungkol doon? Ang lalaking yan ay vampira at gustong gawin tayong lahat na vampira. Iinom ba naman ng dugo ng tao? Kakain ng, di niya yun ipinaliwanag. Di naman na niya kailangang ipaliwanag yun. Ang totoong tunay na predestinadong binhi ay makakaunawa doon. Nahayag yun sa munting babae na ipinangusap natin kagabi na sa kabila ng kalagayan niya ay nalaman niya kung ano nga yun ng dagli-dagli. At tapos ang sabi niya, at may 70 kalalakihan siya doon na tinawag niya para maging mga alagad. Ang sabi niya, anong sasabihin ninyo kung makita ninyong umaakyat ang anak ng tao sa kung saan siya nagbula? Umakyat ka mo? Nakita natin ang kuna kung saan siya idinuyan noon. Kilala natin ang nanay niya. Alam natin ang pasabsaban kung saan siya isinilang. Taga rito tayo sa bayan. Kasama natin siya sa pangingisda. At kung ano-ano pa. Sino ba ang lalaking ito? Abay, tayo, bueno, napakahirap para sa kanila na paniwalaan yun. At nagsialis sila. Pagkatapos sinabi niya sa 12, hinirang ko ang 12 sa inyo, at ang isa sa inyo ay dyablo. Pagkatapos sabi niya sa kanila, ibibaga ninyo magsialis din naman. Ngayon, hindi niya ipinaliwanag yun. Ni hindi niya sinabi sa kanila kung ano yung tinutukoy na laman niya at kung ano yung tinutukoy na dugo niya. Ni hindi niya sinabi sa kanila kung papaano siya bumaba at kung papaano siya babalik sa itaas. Pero pansinin niyo, simulat sa pool, di yun may paliwanag maging nung mga alagad. Pero sinampalatayanan nila yun. Di nila yun may paliwanag. Sila'y itinalaga sa buhay na yun. Di nila yun may paliwanag. Sabi ni Pedro, Panginoon, kanino kami magsisiparoon? Alam nila ang mensahe ng panahon. Alam nila kung ano nga dapat ito. Sabi nila, alam naming ikaw at ikaw lamang ang may salita ng buhay. Wala kaming ibang mapupuntahan. Saan nga ako maaaring pumaroon pa? Sa anong dako pa ngayon? Maliban na pumaroon ako kay Kristo, ang Biblia. Siya ang bukal ng Diyos na hindi nauubos. Sa pagsalok mo't pagsalok uli dito, mas lalong nagiging sariwa at nagiging mainam ito. Ngayon, kung mamarapatin nyo, nais kong bumasa ng konting teksto rito ngayong gabi o babasa tayo rito ng ilang kasulatan. At pagkatapos, dadako na tayo diretso sa mensahe at susubukan nating makalabas dito ng mga alas 9 o atrasado pa ng konti kung posible. At ito'y aabot lang ng 30 o 35 minuto. Tumayo na po tayo habang bumubuklat tayo sa San Mateo 12, ika-12 kabanata ng San Mateo. Simulan natin sa ika-38 talata habang taimtim na iniyuyuko natin ang ating mga puso. Nang magkagayoy nagsisagot sa kanya ang ilan sa mga eskriba at mga pariseo na nangagsasabi, Guro, ibig namin makakita ng tanda sa iyo. Datapwat siya'y sumagot at sinabi sa kanila, isang lahing masama at mapangalunya ay humahanap ng isang tanda at hindi siya bibigyan ng anumang tanda kundi ng tanda ng propeta Jonas.
Sapagkat kung paanong si Jonas ay napasatya ng isang balyena na 3 araw at 3 gabi, ay gayon ding mapapasailalim ng lupa na 3 araw at 3 gabi ang anak ng tao. Tao, sa Ninibe ay magsisitayo sa paghuhukom na kasama ng lahing ito. Ito'y hahatulan, sapagkat sila'y nagsipagsisi sa pangangaral ni Jonas, at narito, dito'y may isang lalong dakila kaysa kay Jonas. Magbabangon sa paghuhukom ang reyna ng timugan na kasama ng lahing ito. At ito'y hahatulan, sapagkat siya'y nanggaling sa mga wakas ng lupa upang pakinggan ang karunungan ni Solomon. At narito, dito'y may isang lalong dakila kaysa kay Solomon. Narito, dito'y may isang lalong dakila kaysa kay Solomon. Manalangin tayo. Panginoon, ang ibig sabihin ng narito ay tumingin, ibigay ang pansin. Iyo pong itulot na maalala namin ngayong gabi ang mga salitang ito na dito'y may isang lalong dakila kaysa sa lahat, ang Panginoong Yesus Kristo, ang anak ng Diyos. Hinihiling namin ang pagpapalang ito na kunin niya ang mga salitang ito at ipahid ang mga ito sa mga puso ng mga tao nang sa gayon ay magkaroon sila ng pananampalataya. At pagkatapos ay ihayag ang kanyang sarili gaya ng ipinangako niya na mangyayari. Narito, ako'y sumasa inyong palagi hanggang sa katapusan ng sanlibutan o sa kawakasan. Amin po itong hinihiling sa pangalan ni Jesus. Amen. Mangungusap tayo ng kaunting sandali patungkol sa nakabatay sa kasulatang mga tanda ng panahon. Ngayon, heto nga noon si Jesus na sinasaway ang lahing yun dahil sa di nila pagsampalataya sa kanyang nakabatay sa kasulatang tanda. Masdan niyo ang mga pariseyong ito. Sila'y nagsilapit sa kanya at nagsabi, Guro, ibig naming makakita ng isang tanda mula sa iyo. Masdan niyo ang pagkabulag nila. Natupad na ang tanda at di man lang nila yun nakilala. Alam niyo ba, naniniwala akong isang araw ay magaganap ang pag-agaw at ang mga tao'y wala man lang kamalay-malay tungkol doon. Sinabi ni Jesus sa 11 kabanata ng San Mateo, nung si Juan ay dumating, o ang mga alagad niya ay dumating para makipagkita sa kanya, at nagbalik na sila noon. At ang sabi niya, anong inilabas ninyo upang makita? Isang tambo na inuuga ng hangin? O isang taong nararamtan ng mga damit na mainam? O nagpunta kayo upang makita ang isang propeta? Sabi niya, sinasabi kong isang propeta nga. Ngayon, kung kaya ninyo itong tanggapin, aba, heto na nga siya na sinasabi ng propeta na sinasabi, aking sinusugo ang aking sugo sa harapan ko. Isang araw, tinanong siya ng mga alagad ang sabi. Nung sabihin niyang siya ang anak ng tao, sabi ng tao, bakit sinasabi ng mga eskriba na kinakailangang pumarito muna si Elias? Ngayon tingnan niyo, sa 3 kabanata ng Malakias, sabi doon, aking sinusugo ang aking sugo sa harapan ko. Tinukoy ni Jesus ang kasulatan yon. Hindi Malakias 4, ayan nga. Dahil para sa ibang panahon yon. Kita nyo, ang Malakias 3 ay isang panahon. Aking sinusugo ang aking sugo sa harapan ko. Ang Malakias 4, sa pagparito niya, pagkatapos nga'y ang mundo'y masusunog, at ang mga matutuwid ay magsisilakad sa ibabaw ng mga apo sa milenyum. At di naman natin ginawa yun pagkatapos ng pagparito ni Juan. Pero mangyayari ngayon pagkatapos ng pagparito ng mensahero ng huling panahon, na magpapanumbalik sa puso ng mga tao pabalik sa orihinal na ebanghelyo sa pananampalataya ng unang mga magulang, yung katulad nga ng taglay-taglay nila doon sa bagong iglesia sa Jerusalem. At ang bagay na yun ay ipanunumbalik nga sa huling mga araw sa mga grupo lang ito ng kakonti. Pero magiging katulad nga ng katangian ni Elias at Juan na kapwa mangingibig ng ilang na namumuhi sa kababaihan. At eto rin, at matinding bumanat sa mga denominasyon, at magiging ganung uri nga ng tao. Pero taglay niya ang katotohanan, isang pinagtibay, may pagkakakilanlan na katotohanan. Yan ang ipinangako. Ngayon alam natin na bumaling si Jesus at sinabi doon sa tao, naparito na si Elias at hindi ninyo ito nalaman. Ngayon, hindi ba't nakakalungkot na isa sa mga araw na ito, masusumpungan natin ang iglesia na narito na sa panahon ng kapighatian? Ngayon, hindi po ako naparito para mangaral ng doktrina. Hindi ko po gagawin yun. Ginagalang ko ang mga kapatid kong kalalakihan dito. Pero kung maipaumanhin niyo po, hayaan yung isingit ko lang ito pansumandali. Ako po, sa personal ko lang ito. Hayan nga't naniniwala akong ang iglesia ay dadaan talaga sa panahon ng kapighatian, pero hindi ang nobya. Ang nobya kasi paparoon sa tahanan, kita nyo. Ang Diyos nga'y ilalabas ang nobya palabas ng iglesia, gaya nung ilabas niya ang isang bansa palabas ng isang bansa ng Ehipto.
Kita nyo? Ang nobya, yun nga ang nalabi sa binhi ng babae, ang hinirang. Nasa kanya nga ang pagpapasya kung saan niya ilalagay ang padron. Hayat ang nalabi nga yung tawag doon sa tinabas mula sa padron. Ang binhi ng babae ay naparoon sa kadiliman sa labas. Siya nga. Pero hindi ang iglesyang hinirang. Ito'y nahatulan at nilinis ng husto dahil ito'y na kay Kristo. Hindi nga yung dadaan sa kung ano-ano. Yung iba ang dadaan sa paghatol dahil di sila nakabilang. Ngayon, isa sa mga araw na ito, yung kakaunting bilang na yon, kung papaano ang nangyari sa panahon ni Noe, kung saan wawalong kaluluwa lang ang naligtas sa pamamagitan ng tubig, ay gayon din ang mangyayari sa pagparito ng anak ng tao. Maging sa panahon ni Lot, kung saan tatatlong kaluluwa lang ang naligtas mula sa apoy, ay gayon din ang mangyayari sa pagparito ng anak ng tao. Ang mga tao'y nakatingin sila sa malakihat pandaigdigang kung ano, samantalang wala naman yun sa kasulatan. Kita nyo? Isa sa mga araw na ito, sasabihin nila, bueno, ang akala ko ba'y sinabi ng Biblia na matatakasan ng iglesia ang lahat ng ito? Ang nobya ang makakatakas dito. At isipin nyo nga yun, pagkatapos na si Noe, kung papaano ang nangyari sa panahon ni Noe. Pumasok si Noe sa loob ng daong at ang pinto'y isinara. Pumasok siya ng 17 ng Mayo at isinara na ang pinto. At di umulan sa loob ng 7 araw pagkatapos niyang makapasok sa loob ng daong. At di yun nalaman ng mga tao. Isinara ng Diyos ang pinto. At darating ang araw na ang pintuan ng away isasara na. At ang mga tao'y patuloy lang sila sa buhay nila at iniisip nilang ligtas sila't mga ngaral at kung ano-ano. At ang away kanila na palang tinanggihan sa pinakahuling pagkakataon. At di nila yun namamalayan hanggang sa wala na ito. Alalahanin nyo, nasa daan-daang tao ang nawawala kada araw na di natin mahanap o may paliwanag kung saan napunta sa buong mundo. May isa sa bukid, ang isa'y kukunin ko. May isa sa dalawa sa higaan. At ang isa'y kukunin ko. Sa buong mundo ito, kaya hindi ganong karami ang makakasama sa pagtakas na yun ng nobyang aagawin. Alalahanin niyo ang mga tanda. Ang Israel nga ay laging nakadepende sa mga tanda sa halip na mga intelektual na mga pananalita. Ganon nga silang talaga. Nagsusugo ang Diyos sa kanila ng mga propeta. Ang mga propeta ay nagbibigay ng mga tanda. At ang mga tanda, sa tuwing mayroong tanda, nakabatay sa kasulatang tanda. Kinakailangang may tinig na nakabatay sa kasulatan na nakasunod sa tandang yun na nakabatay sa kasulatan. At kinakailangang batay yun lahat sa kasulatan na ipangako. Kaya kita nyo, napapadpad kayo sa ganong kiling, gaya ni Luther sa pag-aaring ganap. Yun yung nalalaman niya. Yun na raw lahat. Nakontento na sila dun. At lumubog tuloy sila sa sarili nilang doktrina. Heto na't dumating si Wesley, daladala ang pagpapaging banal na nilampasan yun. Pagkatapos, nag-organisa naman. Sunod na dumating ang Pentecostes na daladala ang pagpapanumbalik ng mga kaloob. At nag-organisa rin sila. At ang Diyos ay patuloy na sumusulong. Tuloy-tuloy sa tuwina, kita nyo, para sa bawat panahon, bawat kapanahunan ng iglesia. May kahanga-hanga nga kayong larawan dyan ngayong gabi na nailagay dyan sa aklat na magtatatlong taon na rin. Yun kung paanong itinulot ng Panginoon na maiguhit ko yun sa pisara at maipakita kung papaano huhupa ang kapanahunan ng iglesia at kung kailan at kung papaano sila lilitaw at tapos lulubog. At pagkatapos nun, ang dakilang anghel ng Panginoon na yun, yung liwanag na yun, sa harap ng halos kasing dami rin ng mga taong narito ngayon, lumitaw mismo sa bahaging ito ng dingding, nakatayo roon. At may mga taong nahimatay, at iginuhit yun doon, nito mismo, sa may dingding. Pagkatapos ng 3 taon, ang buwan ay nagdilim at naganap talaga, nang sadyang sakto, nung araw na yun, bago yung unang papa ay magtungo ng Roma. At kapag ang iglesia at ang konsehong ekumenikal ay handa na, kapatid na lalaki, kapatid na babae, huwag niyo nang hintayin simulan ko ang pagtalakay rito. Nandito na tayo mismo sa wakas. Bawat tanda, bawat bagay ay nakalatag na mismo rito ngayon ng saktong-sakto. Ang Diyos ay nagbibigay ng mga tandang batay sa kasulatan, nakabatay sa kasulatan ng mga tanda ng isang tinig. Kung matatandaan niyo si Moises, para saan nga ulit nagbigay ng tanda? Para nga umakit ng atensyon. Ang tanda ay para umakit ng atensyon. Tapos kung ang tandang yun ay wala namang tinig, ibig sabihin, ang tanda ay hindi tama. At kung ang tanda ay yun at yun pa rin ang ibinibigay na lumat makasimbahang tinig, ang tanda na yon ay di galing sa Diyos. Kung ang tinig na yon ay di magkaroon ng pagbabago. At ang pagbabagong iyon ay kinakailangang tanda na nakabatay sa kasulatan. Nakabatay sa kasulatan na tinig. Sabihin na lang natin kunwari, yung makadenominasyon na tinig ng isang tao ay kahit may sinusundang tanda, di pa rin yun ipinadala ng Diyos. Maraming taon na rin tayong nagkaroon ng mga denominasyon. Kinakailangang bago dun. Kinakailangang ganito ang sabi ng Panginoon na nasa kasulatan.
Kinakailangang ipinangako yun ng Diyos dito mismo sa salita. At ang tanda ay para akitin ng atensyon ng mga tao rito. At pagkatapos, may tinig na nakasunod doon sa tanda. Yun yung turot aral na nakalakip doon. Si Jesus ay isang lalaking pinagpipitagan noon. Isa siyang binatang guro, propeta ng Galilea. Siya, nung nagpapagaling siya noon ng mga may sakit, at kung ano pa, isa siyang hinahangaang lalaki. Pero nung isang araw, nung maupo siya, nung simulan niyang ipangusap yon at sabihin sa kanila, "Ako at ang Ama ay isa." Yun yung tinig na nakasunod doon. Oh, hindi. Hindi nga nila yun nagustuhan. Handa naman sila sa tanda. Pero yung tinig noon, ay di nga nila nagustuhan. Kapag makita ninyong umaakyat ang anak ng tao sa kung saan siya nagmula, di nila yun makita-kita, kita nyo? Pero nung may tinig na't nakasunod sa tanda, ayaw naman nila ng anumang kinalaman doon. Sa tuwinang ngay, tanda at tinig yun. Ang dahilan at hinubad ni Moises ang kanyang panyapak, inakit ng tanda ang kanyang atensyon. Tumanaw siya doon at nakita niya yun, yung punong kahoy na yun na nagniningas. Ngayon, isa nga siyang dalubhasa pagdating sa kemikal. Isa siyang mahusay na siyentipiko. Itinuro sa kanya ang lahat ng karunungan ng mga taga-Ehipto. At may mga nagagawa nga sila noon na di natin kayang gawin ngayon sa siyensya. Yung pagtatayo ng mga piramide, mga espinghe, may likido sila noon na pang-imbalsamo na wala tayo ngayon. Pangkulay na wala tayo ngayon. Isa nga yung higit na sibilisasyon kaysa sa at mas edukado kaysa sa meron tayo ngayon. At si Moises ang pinakadalubhasa sa lahat ng tao doon. At nung makita niya ang punong kahoy na yon na nagniningas at di matupok-tupok, wala ngang duda't na sabi niya, "Grabe." Sa puso niya ay marahil na sabi niya, "Pupuntahan ko yon at pipitas ng ilang dahon at dadalhin yon sa laboratorio at susuriin kung anong chemical ang naisaboy doon." Kung yun ang ginawa niya, di sana'y hindi nakipag-usap yung tinig sa kanya. Hindi mo nga kayang apuhapin ng Diyos. Kinakailangan mo maupo sa tabi niya at pag-usapan yon. Hubarin mo ang panyapak mo. Nakatumbas nga ng pagsasantabi mo sa iyong edukasyon. Tumun ka ng diretso sa kanyang salita at sabihin mo, "Wala akong pakialam anuman ang sabihin ng iba." Iyong ipinangako ito rito sa panahong ito at ito talaga ang katotohanan. Hinubad ni Moises ang kanyang panyapak. Masdan niyo ang tinig na nanggaling doon. Kung hindi yung tinig na nakabatay sa kasulatan, hindi sana naniwala si Moises doon. Ang tanda nga'y pang-akit ng atensyon. At yung tandang iyon ay nandoon para akitin ang atensyon ng propeta. Yung propeta nga mismo ay isa ng tanda. Sa tuwing ang Diyos ay magsusugo ng propeta, tingnan niyo nga't may kasunod na kahatulan. Noon pa may ganun na. At sa tuwin ay magiging ganoon pa rin ito. Hindi ito matatakasan. At lampas-lampasan lang ito. Lang ito sa ibabaw ng mga tao, at wala silang kamalay-malay doon hanggang sa napalayo na. Hindi na nakapagtatakang sinabi ni Jesus, "Itinatayo ninyo ang libingan ng mga propeta at pinapuputi. Ngunit, heto't kayo naman ang naglagay sa kanila roon. At kung paanong ginawa yun noon ng inyong mga magulang, ay gayon naman ang gagawin ninyo." At ginawa nga nila. Ngayon nakikita natin na heto na sa eksena, nakikita natin si Moises na paparating. At nakita nga niya yung kahoy na yun, at nilapitan niya yun. At may tinig na nanggaling doon, sabi, "Hubarin mo ang iyong panyapak sapagkat ang dakong iyong kinatatayuan ay banal." Hinubad nga niya ang panyapak niya at lumuhod. At ang sabi niya, "Ako ang Diyos ni Abraham, Isaac at Jacob." Kayon nga roon ang nakabatay sa kasulatang tinig, at naalala ko ang aking pangako, at nakikita ko ang pagdadalamhati ng bayan ko. Naalala ko ang aking pangako, at isinusugo kita roon para gawin ito. At gagawin nga kitang tinig ko, at bibigyan kita ng 2 tanda, at isa doon ay ang iyong kamay, at pupulot ka't gagawin ang ahas na maging, o ang isang tungkod na maging ahas. At yung kasunod nun, ilalagay niya ang kanyang kamay sa kanyang sinapupunan, at makalangit na gagaling. Sabi, kung sila'y hindi maniwala sa tinig ng unang tanda, kung gayon ay paniniwalaan nila ang tinig ng ikalawang tanda. At kung hindi pa rin, kumuha ka ng tubig sa ilog, ibuhos mo ito sa lupa, at magiging dugo ito. Yaon nga, ang kanilang dugo na nakadanak na doon. Katapusan na ng Ehipto. Taglay na natin ang una at maging ang pangalawa. Iniisip ko kung ang kasunod ay di kaya pagdanak na ng dugo. Iniisip ko nga kung saan na kaya tayo nakatindig ngayong gabi. Mga tinig at mga tanda. Binibigyan na sila ng Diyos ng mga tanda. Huwag lang isipin niyo talaga ng sadya ang mga bagay-bagay na nasaksiyan natin mismo na ipinangyari. Nakabatay sa kasulatang mga tinig, interpretasyon. Ngayon dito mismo sa nakasisilaw na liwanag kung saan nananatili pa rin ang mga tao, ang mga mata nga nila'y silaw na kaanib ako sa ganito, kaanib ako sa ganoon. Walang anumang kinalaman diyan ng Diyos maski katiting. Walang kinalaman talaga. Ang Diyos sa bawat salinlahi ay nagpadala ng kanyang mga tanda. Sinabi ni Jesus, bago ang pagparito niya na siya'y magpapakita ng mga tanda. Bago ang pagparito niya, ang mga tao nga sa tuwina, tandaan nyo, ay nakakiling na maniwala sa mga tandang nakabatay sa kasulatan. Kinakailangan ngang
Ang mga ito'y mga tanda na may pagkakakilalang nakabatay sa kasulatan. Ang Diyos nga sa tuwin ay, gaya ng nabanggit ko kagabi, masyadong nakakalikot ito ng husto ng iglesia at kaya naman nawawala. At pagkatapos ay magpapahid siya ng isang tao. Bawat tao ay iba sa isa pa. Siya nga ay magpapahid ng isang tao. Isa ang Diyos at kaya isa ang pinapahiran niya. Kahit kailan ay hindi siya gumamit ng grupo. Isa lang ang ginagamit niya sa tuwina. Hindi niya binabago ang pamamaraan niya. Isa lang ang ginagamit niya. At isusugo niya yun. Ipangangaral ang mensahe, tatanggihan ng tahasan. Pero ang lahat ng magsisilapit ay tunay ngang magsisilapit galing sa salinlahing yun. Unang pagbabantay, ikalawa, ikatlo, ikaapat, ikalima, ikaanim, tapos ikapito. At pagkatapos, paririto na ang nobyo. At narito na tayo sa ikapito. At nakikita natin ang mga iglesyang makadenominasyon sa pamamalakad nila. At ako nga'y nahihiya na kayong mga Christian businessmen. Nung isang gabi, nakalagay dun sa aklat nyo ng businessmen, Santo Padre, ganito at ganoon. Hindi nyo ba nalalaman kayo ng mga Pentecostal na hindi natin dapat tinatawag ang sinuman na Ama sa lupang ito? Ipinapakita lang yan na may kung anong uri ng silaw na bumubulag sa inyong mata. Oo. At hindi nyo ba napagtatanto na yung mga taong yun, ang sabi ng Biblia, nung yung nalalabing yun, mga natutulog na dalagang nagsipunta para bumili ng langis, haya't hindi nila yun natamo. Marahil sila'y nakapagsayaw pa nga sa espiritu, nakapagsalita ng iba't ibang wika, pero nakita ko nga ang mga diablong ganun din naman ang ginagawa. Wala talagang kinalaman yun dito. Ang ipinapaangusap ko rito'y ang Espiritu Santo ng Biblia. Nakita ko nga sila na gano'n ang ginagawa sa mga lugar ng mga pagano. 7 beses na akong umikot ng buong mundo sa lahat ng klase ng mga pagano at nasa daang makalibo, aabot ng higit sa 150,000 tao at 50,000 tao ang magtitipon-tipon sa isang pagkakataon. At nakita ko roon kung paano nga hamunin ka ng mga mangkukulam at lahat na. Kaya dapat alam mo ang sinasabi mo doon. Dapat hindi lang intelektual na pananalita ang meron ka doon. Kinakailangang kinasangkapan ka ng Diyos na suportado ang sinasabi mo doon. O huwag ka na lang pumunta sa dakong yon. Papahiyain ka lang nila doon. Pero alalahanin nyo, ang Diyos natin ay siya pa ring Diyos ni Elias. Siya pa rin ang Diyos kung ano siya noon. Siya pa rin ang siyang Diyos na yon. Kumikilos siya sa ganoon pa rin pagkilos ng paulit-ulit. Ganoon at ganoon pa rin bagay ang kanyang ginagawa. Siya pa rin kahapon, ngayon at magpakailanman. Nasaksihan ko nga sila na natulala na lang doon, natigilan, at nagsilayas na lang sa dakong yun. Ang Diyos nga'y nananatiling Diyos. Pansinin ngayon, sinabi nga ni Jesus na mangyayari ang mga bagay na ito sa huling mga araw. At heto ngang nakikita na natin mismo rito ang mga tanda ng kanyang pagparito. Lahat nga tayo nagkakasundo na narito na talaga tayo sa katapusan ng sanlibutan. Pero pagdating sa bababa na siya sa iglesia at sa mga bagay-bagay na ipangyayari niya sa iglesia, sa katawan, sa nobya sa huling mga araw, hayan nga taas ilong tayo at nilalayasan natin. Kita nyo? Pero sadyang ganun talaga ang dapat na mangyari. Magtataas ilong ang sanlibutan laban dito. Pilit nila itong iniit sa puwera. Tingnan nyo nga itong mga programa rito sa telebisyon na tuloy marami mga Pentecostal ang nagpapaiwan na lang sa bahay tuwing Miyerkules ng gabi para manood ng We Love Susie, manood ng immoral na gawain ng kung sinong babaeng 4 o 5 beses nang ikinasal o kung sinong lalaki at mas iniibig pa yun kaysa sa inyong Kristo. Kaya di na nakapagtatakang wala sa ating nangyayaring revival. Di na nakapagtatakang nakukuha natin yung kung ano-anong yun. Dahil heto nga pag-ibig sa sanlibutan ay masigit pa kaysa sa pag-ibig nyo sa Diyos sa inyong puso. Oo, pwede na raw tayong lumakad at gumawa ng sarili nating desisyon. Ilagay lang natin ang pangalan natin doon sa aklat ng pagdalo at sigit lumabas at mamuhay sa sanlibutan. Yan ang gusto mangyari ng sanlibutan. Yan ang gusto ng iglesia. Gusto nitong nandyan lang, yung pagpapahayag nila at maniwalang Kristiyano pa rin daw at mamuhay sa paraang gusto nito. Huwag kayong mag-alala. Sa konseyong ekumenikal ay tiyak magagawa nyo yan. Hahayaan ka lang nila kasing gawin mo ang gusto mo. Pero tandaan nyo, ang nobya ay isang tinawag palabas, ibinukod at ibang-iba, puspos, ipinanganak ng Espiritu Santo, hinugasan sa dugo ng kordero. Iiwasan niya ang anumang bagay na marumi sa paligid ng kanyang asawa. Siya isang dalagang malinis, dinalisay sa pamamagitan ng salita. Ang salita at siya ay isa. Kung papaanong ang lalaki at ang asawa niyang babae naging isa sa pakikipag-isa, ay gayon din ang tunay na totoong iglesia ng Diyos. Sa puntong iyon na siya mapasa kay Kristo na, ang Biblia ay sasang-ayunan niya ng may diin sa pamamagitan ng Amen, bawat pangako. Hindi na niya alintana anuman ang sabi-sabihin ng denominasyon. Yung kaluluwa na nandun mismo sa mananampalataya ay sasang-ayunan ito ng may diin. Dahil yun yung salita na nandun sa kaloob-looban niya na nagsasalita. Ang salita ay matalas kaysa sa isang tabak na may 2 talim. Madaling kumilalan ng mga pag-iisip at mga haka ng puso. Yan ang sinasabi ng Biblia.
Sa ganungang paraan ito na pagtitibay at nakikilala. Pansinin niyo, kapatid ko, pansinin niyo. Nakakalungkot nga na di man lang natin makita-kita ang mga bagay na ito. Sinabi na ito noon ni Jesus. Siya ang tanda nila na nakabatay sa kasulatan. At ang mapagkilala nila siya ay hindi nila nagawa. Siya mismo yung tanda na yun na nakabatay sa kasulatan. Sinabi na niya sa kanila na siya talaga yun. Ang sabi niya, saliksikin ninyo ang mga kasulatan. Iniisip ninyo na sa mga yaon ay merong kayong buhay na walang hanggan. At ang mga ito ang siya nagpapatotoo tungkol sa akin. Kung di ko ginagawa ang mga gawa ng aking Ama, ay huwag ninyo itong sampalatayanan. Bawat isa kasi may sarili silang interpretasyon. Bawat denominasyon ay may mga seminaryo, doon nila pinipisa ang mga de-incubator nilang mga ngaral. Ako ngayon pa man ay awang-awa sa mga manok na pinisa sa incubator. Wala kasi itong nanay. Kahit magsisiyap ito na magsisiyap, walang nanay. Ganong klase ng mga ministro ang inilalabas ng mga makinaryang ito na kadalasan mas wala pang alam sa Diyos kumpara sa isang Hottentot na mas may alam pa tungkol sa mandirigmang Ehipsyo o isang kuneho na mas maalam pang magsuot ng sapatos na pangnyebe. Ang kailangan nga natin ay isang mga ngaral na hinubog ng karanasan na nanggaling sa likuran ng ilang, na nanatili sa dakong yun sa ilalim ng Diyos hanggang isang haliging apoy ay bumaba sa harapan niya, gaya nung bumaba ito noon kay Moises, at kaya walang kahit sinong makakawaglit noon sa kanya. Nandun kasi siya nung mangyari yun. Ngayon totoo ito. Balik sa Diyos at balik sa kanyang Biblia. Nagwika si Jesus, kung nakilala ninyo sana ako, ay inyo sanang nakilala ang aking araw. Bawat isa ay may sarili silang interpretasyon. Yung Methodist, meron silang sarili. Baptist, Presbyterian, mga Pentecostal, lahat sila ay may sarili silang interpretasyon. Pero sinabi naman ng Biblia na ang salita ay di nagbubuhat sa sariling pagpapaliwanag. Ano ngayon ang interpretasyon nito kung ganon? Siya mismo ang gumagawa ng sariling interpretasyon. Sinabi niya, magkaroon ng liwanag, at nagkaroon ng liwanag. Di na nun kailangan ng ano pa mang kapaliwanagan. Sinabi niya, isang dalaga ang maglilihi, at naglihi ang dalaga. Di na kailangan ng ano pa mang interpretasyon. Sinabi niya, sa huling mga araw ay kanyang ibubuhos ang kanyang espiritu sa lahat ng laman. At ginawa nga niya, di na nun kailangan ng ano pa mang interpretasyon. Ginawa na yun mismo sa harapan mismo ng mga kritiko na nagsasabing di raw yun maaaring magawa. Diyos na mismo ang gumawa. Hayan nga, dahil siyang nagpapaliwanag ng kanyang salita. Sinabi niya ito, kung paano ang nangyari sa mga araw ng Sodoma, ay gayon din ang mangyayari sa huling panahon. Kapag ang anak ng tao ay iniahayag na, at ipinangyari nga niya ito, di na nun kailangan ng ano pa mang kapaliwanagan. Ipinapaliwanag nito ang sarili nito. Lahat nitong mga pangako na ipinangako niya. Sabi niya, ang sumasampalataya sa akin, ang mga gawa na aking ginagawa, ang mga bagay na aking ginagawa ay gagawin din naman niya. Di na nun kailangan ng ano pa mang kapaliwanagan. Basta ginagawa na lang niya ito. Yun na yun. Kung ako ang puno ng ubas, at kayo ang mga sanga, ang siyaring buhay na nandun sa puno ay nandun din sa mga sanga. Sa siyaring mga sangang umuusbong noon sa araw ng Pentecostes. Nakatayo ako ng isang araw at nakakita ako ng isang mahiwagang tanawin. May mabuti akong kaibigan at kaibigan ni Jack Moore. Si John Sharrit, pinagpala siya ng Panginoon sa unang bahagi ng pagmiministeryo. Wala siyang mga anak. Kumikita siya ng 25 sentimos kada oras sa kanyang trabaho sa pagbubutas ng semento sa kalsada. Dumalo siya noon sa pagtitipon. Pinagpala siya ng Diyos. Nagkaroon siya ng 5 anak. At ngayon, kalahati ng Phoenix ay pagmimayari niya. Nasa 2 o 3 milyon ang naibibigay niya kada taon sa Panginoon. Nakatayo ako sa bukid niya isang araw, di pa katagalan, sa isa sa mga bukid niya. May 15 Mehikano siya roon na nagtatrabaho ng tuloy-tuloy. At yung buong sakahan ay walang ibang nandun kundi bulak, patatas, sakahan bawat sakahan. Siya mismo ang nagme-may-ari nun. Siya mismo. At 15 taon nang nakararaan ay $4 lamang ang kinikita niya kada oras sa pagtitibag ng simento. Siya'y nagtiwala nga sa Diyos. Tinitingnan ko yung isa sa mga punong kahoy niya roon. At napakarami ng iba't ibang klase ng prutas. May malalawak siyang pataniman ng sitro. At sabi ko, kapatid na Sharrit, anong meron sa punong kahoy na yan dyan? Sabi niya, kapatid na Branham, namumunga yan ng iba't ibang klase ng prutas. Sabi ko, bueno, may limon, may nakikita akong mandarina, lukbanita, may nakikita akong limon, lukban, at dalandan. Sabi ko, anong klaseng puno yan? Sabi niya, puno ng dalandan. Sabi ko, dalandan? Pero namumunga ng lahat ng yan? Sabi niya, oo, hinugpungan kasi ito. Dinugtungan ito. Tapos, sabi ko, naunawaan ko na. Yun pala yung tinatawag niyong paghuhukpong. Sabi niya, oo kapatid na Branham. Ipinaliwanag niya kung paano nila yung ginagawa, mga ilang beses sa isang taon, kung paano nila kinakayuran yung sanga nito. Sabi ko, ngayon sa susunod na taon, wala na sigurong mandarina, wala nang lukbanita, wala nang iba't ibang prutas ito kundi dalandan na lang marahil. Sabi niya, hindi. Sabi, yung lukban ay mamumunga. Yung sanga ng lukban
ay puno pa rin ng lukban. Kaya ang bunga, lukban pa rin. Yung mandarin ay mandarina pa rin ang ibubunga. Yung limon ay limon ang ibubunga. Bueno, sabi ko, anong klaseng puno yan? Sabi niya, puno ng dalandan. Sabi niya, pero kung ang puno ng dalandan na yan ay mag-usbong ng panibagong sanga, sabi ko, ano ang ibubunga nun? Sabi niya, dalandan, siyempre. Sabi ko, naunawaan ko na. Oo, bakit? Mga bunga kasi ng citrus silang lahat. Lahat tayo sinasabi natin na kay Kristo tayo. Pero kung papaloob nga tayo roon na may makadenominasyong kredo, mabubuhay pa rin tayo sa pamamagitan nito. Tama. Pero kung ang punong kahoy na yon ay mag-usbong ng panibago uling sanga, magiging panibagong aklat ngayon ng mga gawa na nakasulat sa mismong likod nun. Magiging katulad ito ng unang sanga na umusbong doon. Mapupuspos ito ng Espiritu Santo. Kinasihan ng Espiritu Santo, wala yung magiging kredo, salita lamang. Marami sa inyo na nakakakuha ng mga tape ko. Nakuha nyo na yung mensahe tungkol sa ang punong kahoy na nobya. Yung pinakabunga ay nandun mismo sa pinakatuktok para pahinugin nung panggabing mga liwanag. Ngayon, at pinahihinog na nung panggabing mga liwanag yung bunga sa panahong ito. Ngayon, nakita natin na ang dapat sana'y nakilala na nila siya. Pero di nga nila siya nakilala. Maging ngayon sa panahon natin ay ganun din. Di nila siya makilakilala. Ibinabaling sila rito ni Jesus. Bilisan na po natin ngayon para makadako na tayo sa mensahe. Ibinabaling sila pabalik rito ni Jesus at siya nga'y gumagawa na ng mga tanda. Ipinapakita mismo sa kanila na siya yaong Mesiyas ng eksakto kung ano ba talaga dapat ang gagawin ng Mesiyas. Ginaganap yaong mismong tanda ng Mesiyas. Marami sa kanila. Sa pinangusap natin kagabi ang nanampalataya rito. Nakita natin na yung babae sa may balon. Di nga siya edukado. Masama ang reputasyon niya. Pero pagkakita niya dun sa tanda, sabi niya, Ginoo, napagtatanto kong isa kang propeta at alam kong sa pagparito ng Mesiyas, haya't gagawin niya ito. Sabi niya, ako nga siya na nagsasalita sa iyo. At nung magtungo na siya sa bayan ng Sikar, mangyaring sinabi niya sa mga tao roon ng lahat ng mga bagay na ginawa ng lalaking yon, ang sabi, magsiparito kayo. Tingnan niyo ang isang lalaki na nagsabi sa akin ng ginawa ko. Mangyari kayang ito na ang Mesiyas? At sinabi ng Biblia, kahit na di na niya ginawa uli yun, hayat na nampalataya sila sa kanya, dahil dun sa patotoo ng babaeng may masamang reputasyon. Ngayon, kung di ba naman yan ang tinutukoy doon na pagbangon sa mga araw ni Jonas sa paghatol sa lahing ito? Pansinin nyo, nakita natin doon, ayan nga, si Nathaniel, si Pedro, at pati yung iba pa na nagsisampalataya. Nakita natin ang bulag na si Bartimeo. Nakita natin ang maliit na si Sakeo doon sa isang puno, nagtatago. Si Jesus, sabi niya, hindi niya ako makikita rito sa itaas. Tapos tumayo doon si Jesus sa ilalim mismo ng puno at tumingala at ang sabi, Sakeo, bumaba ka riyan. Siya ang salita. At kinikilala ng salita ang pag-iisip na nasa puso. Samantalang ang mga pariseo at mga eskolar ng panahon na yon ay binabatikos ito dahil wala itong makasimbahang kapinuhan at kasikatan na dapat meron daw ito. Wala raw edukasyon na masasaligan na dapat meron daw ito. Wala raw kakinang-kinang at kung ano-anong bagay na dapat meron daw ang isang pangsimbahang ministro na dapat may itinatakip daw sa ulo, detuping kwelyo, at kung ano-ano pang iba't ibang bagay na dapat may taglay pang pananalita na kung bibigkasin ay talagang angat sa ibabaw ng pangkaraniwang mga tao. At sinabi ng Biblia, ang karaniwang tao ay nangakinig sa kanya ng may galak. Pangkaraniwan ang gamit niyang pananalita. Buhay ng pangkaraniwang tao ang ibinuhay niya. Pagkatapos nakita natin na sa paggawa ng ganon, nakita natin kung anong nangyari. Ngayon di nga nila mapaniwalaan ito. At ang sabi nila, ang lalaking ito ay Beelzebub. Masama siyang espiritu. Sa ibang pananalita, alinman sa siya'y nakakapagbasa ng isip o marahil siya isang manghuhula na parang ganon. At alam ng lahat na sa diablo ang ganon. At panggagaya yun. At ito na nga't nakita natin na binatikos nila siya. Pagkatapos may tumayo roon ang sabi, Guro, pakitaan mo kami ng isang tanda. Ano ang isinagot niya sa kanila? Sabi niya, ang isang lahing masama at mapangalo niya ay humahanap ng mga tanda. Ngayon masdan, isang lahing masama at mapangalo niya. Nagpropropesiya siya rito. Sabi niya, at matatamo nila ito ng masama't mapangalo niyang lahi. At kung hindi ba yan ang salinlahing kinabubuhayan natin, hindi ko alam kung bakit pa. Tandaan nyo, lahat ng propesiya ay may tambalang kahulugan. Puntahan nyo yung Mateo sa 3 kabanata, kung saan ang sabi nito rito, mula sa Ehipto ay tinawag ko ang aking anak. Tugay-gayin nyo ang sanggunian at makikita nyo yan na ang tinutukoy niya doon ay si Jacob, ang kanyang anak. Pero ang lalong higit din niyang anak na si Jesus ay kanyang tinawag mula sa Ehipto. Ngayon nalaman natin doon, ang isang lahing masama at mapangalo niya ay humahanap ng isang tanda at matatamo nila ito, sapagkat makikita ng masama at mapangalo niyang lahi ang tanda ng muling pagkabuhay.
kung papaanong si Jonas ay napasatyan ng balyena ng 3 araw at gabi, ay gayon ding mapapasailalim ng lupa ang anak ng tao. At pagkatapos ay siya'y babangon. 2,000 taon na ang lumipas, at meron na naman tayong panibagong salinlahi na masama't mapangalunya. At pinagtatamo na sa kanila ang tanda ng Kristong nabuhay muli, na buhay sa gitna natin, matapos ang 19 na raang taon. Siya pa rin kahapon, ngayon at magpakailanman. Si Jonas, kilala natin siya. Alam natin isa siyang propeta. Marami nagsasabing isa raw siyang lagalag. Hindi po. Ang matuwid, lakad ng matuwid ay tinatag ng Panginoon. May binabasa akong aklat di pa katagalan. Siya nga'y nagpunta ng Tarsis o papunta pa lang, sa halip na sa Ninive. Pero ang lahat ng yun ay plano ng Diyos. Ang lakad ng matuwid, dahil kung minsan, may nangyayari talagang masama sa iyo o kung ano. Ganun nga ito noon kay Job. Si Job ang pinakamabuting tao sa lupain. Nung panahon niya, pinakamabuting tao na makahanap ng Diyos. At sa kabila nun, tingnan niyo ang nangyari sa kanya. Hindi niya siya kinakastigo. Kanya lang siyang sinusubok. Pinatutunayan lamang niya kay Satanas na may tao siya na nakakasampalataya pa rin sa harap man ng paghihirap. Kaya ganun din ito kay Jonas. At nakita nga natin siya sa kanyang lakad patungong Ninive at sumakay siya ng barko patungong Tarsis at pagkatapos at yung dagat ay nangalit at tulog siya noon. Sinabi niya sa kanila, itali ninyo ang mga kamay ko't paa at ihagis ninyo ako dahil ako ang may sanhi nito. At nung maihagis na nila siya, may malaking balyena doon na lumalangoy-langoy sa katubigan. Umali-aligid at nilamon yung propeta. Naalala ko di pa katagalan sa Louisville, Kentucky, kung saan dati ako nakatira sa kabila lang ng ilog sa Indiana. May balyena sila roon na nakapatong sa talipya ng tren. May munting Ricky doon na sa sobrang talino niya ay di niya mapigil-pigil ang sarili, sabi niya. Ngayon narinig niyo na yung matandang kwento tungkol sa balyena na nilamon si Jonas. May dala siyang bola ng baseball. Iniumang niya yon sa lalamunan nung balyena. Tapos sabi niya, tingnan niyo ito. Sabi, itong bola lang ng baseball ay di magkasya-kasya rito. Sabi niya, yung matandang kwento ni Jonas na nilamon siya ng balyena, sabi niya, katang-isip lang yon. Grabing paratang yon na di ko na kayang tumayo lang doon. Sabi ko, sandali lang, Ginoo. Ipinaliwanag nga niya ang tungkol doon. Sinasabi niya kung gaanong ka-imposible para sa isang tao na makapasok sa lalamunan noon. Sabi ko, hindi mo nabasang maigi ang kasulatan, Ginoo. At di lang yun isang katang-isip. Katotohanan yun. Tinignan niya ako at ang sabi, sino ka? Sabi ko, ako si Reverend Branham. Dito lang ako sa tawid ng ilog nakatira. Sabi niya, siya nga naman. Isang mangangaral na naniniwala sa ganon. Sabi ko, ng buong puso ko. Tapos sabi niya, bueno, alam mo, sabi niya, tingnan mo, Ginoo, hindi naman sa nakikipagtalo ako. At ako'y wala namang masabi sa tayo mo at kung ano pa. Pero sabi, batay sa siyensya, sabi, hindi mo nga maipagkasya ang kamay ng isang tao sa lalamunan nun. Sabi ko, Ginoo, di mo nabasa ng tama ang kasulatan. Ang sabi ng Biblia, isa itong bukod tanging inihandang isda. Siya nga, sinabi ng Diyos na siya naghanda ng isda, bukod tangi siya. Naniniwala akong anuman ang sabihin ng Diyos ay totoo. Isa yung bukod tangi. Itinasbaba niya ang kanyang ilong habang nakasuot ng salamin ng 2 o 3 beses at nagpatuloy sa pagpapaliwanag niya doon. Isang bukod at nagtawanan lang ang lahat. Isa yung bukod tanging isda. Naghanda ang Diyos ng isda para lamunin si Jonas. Grabe, naniniwala ako rito ng buong puso ko. Ngayon nakita natin na nung kanyang nilamon siya nito, lahat ng isda, pagkatapos nitong makakain, nagpupunta ito doon sa pinakailalim. Pakainin niyo ang inyong goldfish at panoorin niyo kung ano mangyayari. Nagpupunta nga sila doon sa pinakailalim ng lalagyan na pinaglagyan niyo sa kanila at ipapahinga lang nila doon ang malilit nilang palikpik sa ilalim. Busog ang kanilang munting tiyan. At kaya nandun sila sa ilalim para makapagpahinga. Kaya naman nung lamunin na nung malaking isdang ito si Jonas, marahil nagpunta ito doon sa pinakailalim mismo para makapagpahinga. Malayo sa mga alon-alon at malayo sa bagyo. Tumingin-tingin siya doon sa revival. Baka sakaling makakita siya ng pwede niyang masumpungan doon. At yung revival nga sa dagat, alam nyo, taas baba ang mga alon, mga hangin. Pagkatapos nakita niya itong mga ngaral na ito at nilamon niya ito. At nagpunta na roon sa kailaliman. Ngayon, heto nga si Jonas na nandun mismo sa tiyan ng balyena, habang nakatali ang kanyang mga kamay at mga paa, nalilimahid sa suka ng balyena. Ngayon, madalas akong nakakarinig ng mga taong ang sabi, ipinanalangin na ako kagabi, at yung kamay ko na may di naman umayos ang lagay, pilay pa rin. May sakit pa rin naman ako sa tiyan, yung mga mata ko, di pa rin naman ako makakita ng maayos. Naku. Tapos pupuna-punahin niyo si Jonas? Grabe! Kung may taong dumanas ng lahat na ng grabing sintomas, ay siya na yun. Kung titingin siya sa gawing ito, abay tiyan ng balyena. Sa gawi ron, tiyan pa rin ng balyena.
Saan man siya tumingin, ay tiyan pa rin ang balyena. At ang mga kamay niya ay nakatali sa likuran niya. Nandun siya sa tiyan mismo ng balyena, sa kailaliman ng dagat, nasa halos 40 dipa ang lalim sa kailaliman ng dagat. Ngayon nababanggit na lang din ng mga sintomas. At pagkatapos tatawagin niya siyang tumalikod sa pananampalataya. Pero alam niyo bang sinabi niya, mga walang kapuluhang pandaraya lang ang mga ito, ni hindi ko titingnan ang mga ito. Ngunit minsan pa ititingin ako sa iyong banal na templo, Panginoon. Ngayon, batid nga ni Jonas na nung ihandog ni Solomon ang templo, nanalangin siya at ang sabi, Panginoon, kung ang iyong bayan ay nasa panganib saan mang dako, at titingin sa banal na dakong ito, kung gayoy dinggin mo sa langit. At kung ganun na lamang ang tiwala niya sa lalaking tumalikod daw sa pananampalataya na nanalangin ng ganun, papaano pa kaya ang ni hindi nga ganung kalala ang kalagayan natin ngayong gabi? Wala ngang iniisa sa atin dito ang may ganung klase ng sintomas. At pagkatapos titingin tayo sa mga sintomas natin. Bakit? Bakit? Kung ganun na lamang ang tiwala niya sa isang lalaking tumalikod daw sa pananampalataya, samantalang tayo ngayon ay sa mismong langit na pinatitingin kung saan nakaupo si Jesus sa kanan ng karangalan sa kaitaasan, sa isang templo na digawan ng mga kamay. Siya nga inaasahan doon na mamagitan sa inyong pagpapahayag. Hindi ba't mas lalo bang ang dapat nating huwag pansinin ang mga sintomas natin? At minsan pa'y titingin ako sa iyong banal na pangako, Panginoon. Oo, ang ganda. Yang makita pa natin ang Diyos sa mismong tagpo. Ngayon nakita natin si Jonas, ang sabi nila'y dinala siya ng balyena sa loob nito ng 3 araw at 3 gabi. Ibinalik siya sa pinanggalingan, tinugay-gayang daan pabalik, nagpunta doon. At ngayon, ang mga mamamayan ng Ninive, sila nga'y katulad ng mga tao sa sanlibutan ngayon. Malawak ang sakop ng pagnenegosyo sa kanila. Ang industriya nila doon ay pangingisda. At lahat ng tao ay nangingisda. At sila nga'y sumasamba sa mga Diyos-Diyosan. At balyena ang Diyos ng dagat nila doon. At isang araw, mga bandang 11:00, nung lahat sila'y nasa laot at nangingisda, eto ngang pumalaot ang Diyos nila ng dagat at inilabas nito ang dila nito at lumakad yung propeta sa tulay-tulayan. Di na nakapagtatakang nagsisi ang mga tao. Kita nyo, may tanda. Isa yung tanda. Ano naman yung naging tinik? Ano yung tinik? Nakikita nyo ba mga kasamahan ang mga bagay na kaya kong gawin? Hindi. Magagsisi kayo o sa loob ng 40 araw ay wawasakin ng Diyos ang lugar na ito. Tanda at yung tinig na kasunod ng tanda, magagsisi kayo. Sabi niya, at yung mga tao sa dakong yon, na di man lang nalalaman ng kanang kamay sa kaliwa, sila'y nangagsisi sa pangaraw ni Jonas. At dito'y may isang lalong dakila kaysa kay Jonas, kita nyo? Tapos sabi niya, magbabango ng reyna ng timog sa kanyang salin, kasama ang lahing ito, at ito'y hahatulan, sapagkat siya'y nanggaling pa sa mga wakas ng lupa upang pakinggan ang karunungan ni Solomon. At dito'y may isang lalong dakila kaysa kay Solomon. Ngayon nung sa pagtatapos, sasabihin ko ito, sa tuwing ang Diyos ay magpapadala ng kaloob sa lupa, isang kaloob na tanda, at sasampalatayanan ito ng mga tao. Yun nga'y magiging isa sa pinakamalwalhating kapanahunan na kinabuhayan ng tao. Pero kung magpapadala siya ng tanda at tatanggihan yun, ang salinlahing yun ay mapupunta sa kaguluhan, sa tuwi na yan. Ano kaya kung ang mga mamamayan ng Amerika sa gabing ito ay tatanggapin ng tanda ng Diyos sa huling mga araw na ito? Aba, ang bukang bibig nga natin magpunta ng Fort Knox at ilipat doon ang gobyerno at umukay ng malalim sa lupa. Aba, yung mga bomba nga ng Rusya kaya nung bubutas ng marahil 100, 200 yarda pa ilalim sa lupa at pasabugin nyo ng nasa 150 milyang sakop. Aba, yung gagawing butas noon ay hagipin maging yung kumukulong putik sa ilalim. Hindi kayo ligtas sa mundong ito. Isang dako lang ang may kaligtasan. Yun ay sa mga bisig ni Jesus Kristo. Yun lang ang ating matatakbuhan. Pero ano kaya kung tayo mismo, ngayong gabi bilang mga Amerikano, kaya't tayo ngay magtitiwala sa kaloob na iyon na ibibigay sa atin ng Diyos, ang Espiritu Santo sa huling mga araw na ito. Aba, bawat bansa ngay matatakot sa atin, gaya nung panahon noon ni Solomon. Pinagkalooban ng Diyos si Solomon ng isang kaloob, at ang buong iglesia, bawat isa'y nagsisampalataya doon. Isa yung milenyum para sa mga Hudyo. Isa yung milenyum sa lumang tipan sa panahon ni Solomon. Isang paunang pagpapakilala sa milenyum na parating. Gininto ang panahon ng mga Hudyo. Pansinin nyo, walang kahit sino doon ang nagdeklara ng gyera laban sa kanila. Natatakot ang mga bansa sa kanila dahil alam nila ang Diyos nila ay tunay. Dahil siya nga'y kapiling nila at ang mga tao'y may isang puso at nagkakalakip-lakip sila na nagkakaisa. Aba, kumalat ang balita ng katanyagan sa lahat ng dako. Saan mang lupalop, kaya't maririnig mo. O isang napakadakilang bagay yun. May makapangyarihang Diyos ang Israel. Buhay na Diyos. At ang katanyagan niya ay umabot hanggang doon sa timog sa Sheba. Sukatin niyo sa mapa
At makikita niyo kung gaano kalayo yun. May munting reyna sa dakong iyon na nagkaroon ng pagkagutom sa kanyang puso na magutom siya sa Diyos. Sa tuwing makapamalita siya na may dumarating, isa sa mga karawan ang mapapadaan, sasabihin nga niya, "Nanggaling ba kayo ng Palestina?" "Opo." "Kwentuhan mo nga ako ng tungkol sa dakilang revival na nagaganap sa dakong yun." At sasabihin ng lahat, "Oh, kahanga-hanga yun. Nasaksihan niyo ba yun mismo?" "Opo." "Kumusta naman?" "Oh, yung makapangyarihang Diyos na pinaglilingkuran nila'y bumabahat na nahan mismo sa isa sa mga lingkod niya. At ginawa nila siyang hari. Aba, nagagawa niyang makakilala ng pag-iisip. Natatalos niya ang mismong pag-iisip na nandoon sa puso mo. At alam mo, sinasabi nila doon, ang Diyos ay ang salita. At ang salita ay Diyos. At ang salita ay kumikilala ng mga pag-iisip na nasa kanilang puso. At ang karunungan ng lalaking yun ay wala nang masihigit pa kaysa sa ano pa mang narinig mo kahit kailan. Nagagawa niyang makilala at matalos ang mismong pag-iisip na iniisip mo. Oh, napakainam nga ng revival nila sa dakong yun. At alam nyo, ang pananampalataya ay nanggagaling sa pakikinig. Pakikinig sa salita ng Diyos, sa pangako ng Diyos. At ang munting reynang ito ay nagkaroon ng pagkagutom. At nagnais siya na makapunta sa revival na ito. Ngayon, heto nga't napakarami niyang susuungin. Ngayon, unang-una, isa siyang pagano. Kinakailangan niyang magpunta muna doon sa kanyang saserdote para humingi ng permiso na makaalis. Isa siyang reyna. Isa siya sa mga tinitingala. Isa sa mga sikat. Ngayon, hindi na nakapagtataka na nung magpunta na siya doon sa kanyang pinunong saserdote at sabi niya, "Dakilang Santo Padre, napag-alaman ko na may revival na nagaganap sa Israel ngayon. At sila nga doon ay talagang nagtatamasa ng mapagbunying panahon. At ang Diyos nila'y buhay at siya'y nagpapangyari ng dakilang mga tanda at kababalagan na wala pa tayong nakita na gaya nun kahit kailan. O napakinggan na gaya nun kahit kailan. Bawat karawan na pinagtanungan ko, kaya't sinasabi nila na kamangha-mangha raw talaga yun. Maaari po ba akong makaliban muna sa aking denominasyon para makabisita doon? Nakikinita ko ito. Hindi tayo nakipag-ugnay sa ganung pagtitipon. Kaya mabuti pang lumayo ka sa ganon. Kita nyo? Alam nyo, ang tao ngay namamatay, pero ang mga espiritu ay hindi. Kita nyo? Tapos nakita natin na, hindi, mas mabuting lumayo ka sa ganon. Hindi tayo nakikipag-ugnay sa ganon. Bueno, ngayon, ganito kasi, Santo Padre, naintindihan ko namang, ngayon tumingin ka nga rito. Kung may anong bagay nga na nagaganap, abay dito dapat sa atin yung nagaganap. Dapat ang simbahan natin ang mayroon nun. Oh, grabe. At siya nga, nandito naman ito. Sa atin dapat talaga ito maganap. Parang nauulinigan ko yung munting reyna na nagsalita at tumayo. Gusto ko yung tapang niya. Tumayo siya at ang sabi, "Matagal ko nang nakikita ang mga Diyos-Diyos ang nakatayo rito ng maraming taon. Narinig na kitang tumayo sa likod ng pulpito at nangaral tungkol sa Diyos ng nakaraan. Diyos ng nagdaang mga panahon. Ang lola ng lola ko'y narinig na yung paulit-ulit na kwentong yan. At kahit isang pagkilos man lang ay walang naganap. Sinasabi nila sa akin na may buhay na Diyos sila sa dako roon, na nabubuhay sa gitna nila. Isang bagay na totoo talaga. Gusto kong makita yun. Ngayon tingnan mo, kung pupunta ka, alam mo naman siguro ang maaaring mangyari sa iyo doon. Pagkakaroon ka ng kaugnayan sa grupo ng mga tao na alam mo naman sila. Alam mo naman yun, kung ano-ano silang hinawi raw ang dagat na pula. At lahat ng kung ano-ano. Mas mabuting huwag ka na lang magpunta doon. Dahil kung pupunta ka, bueno, magpupunta pa rin ako. Tatanggalin namin ang pangalan mo dito sa aklat ng mga miyembro. Bueno, sige lang tanggalin niyo sa aklat. Sa tuwing ang isang tao ay magkakaroon ng pagkagutom at pagkauhaw sa Diyos, wala ngang kahit anong aklat saan man sa mundo ang maaaring makapigil sa kanila. Dahil sila'y nakatuon doon sa totoong aklat. Sige lang, tanggalin niyo ang pangalan ko kung gusto niyo. Ako'y magpupunta pa rin. Narinig ko na yun nga'y buhay na Diyos. May realidad sila doon. Alamin ko mismo ang tungkol doon. Kaya sige lang, tanggalin niyo na ang pangalan ko diyan mabuti pa. Ngayon, napakarami nga niyang dapat suungin. Ngayon, tandaan nyo, buo na ang pasya niya. May mga balon-bon siya ng aklat para basahin kung ano nga si Jehovah. Ngayon, hayan nga ang isang marunong na babae. Huwag nga kayong lalakad daladalang haka-haka ng kung sino-sino. Lumakad kayo sa sinasabi ng Biblia kung ano siya. Tanggapin niyo ang sinasabi niya kung sino siya. Alamin niyo kung ano siya, kung siya ba'y nabubuhay o hindi. Hindi yung kukunin niyo yung sinasabi ng kung sinong scholar tungkol dito. Bagkus, yung sinabi niya dapat mismo tungkol sa kanya, sa ipinangako niya, at nagsimula na siyang magbasa-basa. Ngayon, siya nga ay may mainam na ideya. Sabi niya, magdadala ako sa biyaheng ito ng maraming kaloob, at dadalhin ko yun. At kung yun ang katotohanan, susuportahan ko yun. Kung hindi yun ang katotohanan, dadalhin ko pabalik ang pera ko. May bagay siya rito na may tuturo niya sa mga Pentecostal. Sinusuportahan niyo yung mga programa sa radyo na nililibak lang itong mismong bagay na sinasampalatayanan niyo. At sa kabila nun, ay sinusuportahan niyo pa rin. Hinahayaan niyo lang na, bueno, marahil tatahimik na ako sa bagay nito. Marami na rin naman kayong alam tungkol dito, siya nga. Bahala na siguro ang mga mangangaral niyo sa bagay nito. Pansinin,
Pero nakakalungkot ngayon. Sabi niya, kung hindi totoo, dadalhin ko na lang pabalik ang mga kaloob ko. Kaya ikinarga na niya yun sa kamelyo. Tandaan niyo, tingnan niyo itong sinuong niya. Napakahabang distansya na dapat lakbayin. Alam niyo ba kung sa papaano lang makakapaglakbay? Kinakailangan nga niyang sumakay ng kamelyo. Alam niyo ba kung gaanong katagal ang paglalakbay? 70 araw ang lalakbayin. 3 buwan sa likod ng kamelyo, na hindi man lang kadilak na de aircon. Hindi. 3 araw at likod lang ng kamelyo. Hindi na nakapagtatakang sinabi ni Jesus, magbabangon siya sa paghukom kasama ng lahing ito, hahatulan ito. May mga tao nga rito sa Birmingham na tatawid ng ngalang ng kalsada hindi pa magawa para makita ang siring bagay na ito. Nandyan na ang mga bus, mga trambia, mga eroplano, at lahat na sa panahon nating ito. Hindi na nakapagtatakang sa pagbangon nila, hahatulan nila ang salinlahing ito. Siya nga po, sapagkat dito'y may isang lalong higit na dakila kaysa kay Solomon, ang banal na espiritu mismo. Pansinin, nakita natin doon. Ayan nga, may iba pa siyang iintindihin marahil, masdan, at nagkalat ang mga anak ni Ismael sa disyerto, at mga matutulin na mga ngabayo sila. Naku, at mga mananambang. Aba, dala-dala pa man din niya yung pera niya doon. Ano? Yung maliit na pangkat niya ng tagapagbantay, mga bantay na sinama niya doon at ilang mga damang babae, abay tatagayin lang nila sila. Patutumbahin sila doon at kukulimbati ng kayamanan na tatakas doon na parang walang nangyari. Pero alam nyo nga, may kung anong bagay talaga na sa sandaling ang puso mo'y magsimulang magutom para hanapin ang realidad ng Diyos. Walang pangapanganib sa daan. Wala kang makikitang panganib. Wala kang makikitang kabiguan. Yang sinasabi niyong, bueno, gagaling kaya ako? Walang ganyan na magiging tanong-tanong sa isip niyo. Inaangkla ng tunay na pananampalataya ang sarili nito. Walang kahit anong makakabunot dito. Mananatili yun doon. Hindi niya inisip yung panganib na nasa unahan lang ng daan. May bagay siya na taglay-taglay niya sa kanya. Isang pakay na nasa kanya. Isang bagay na ninanais niyang maabot. At ang motibo niya'y tama. Kaya umusad siya para abutin yun. Dahil ang puso niya'y nagugutom at nauuhaw. Mapapalad ang nagugutom at nauuhaw sa katwiran. Dahil sila'y bubusugin. Tama. Masdan nyo nga siya nung simulan na niyang suungin ang disyerto. Marahil sa gabi siya naglalakbay. Nagpapahinga sa araw sa mga oasis doon. Pinabasa-basa yung mga kasulatan yun. Sa wakas, ay dumating na rin siya sa entrada ng palasyo ni Solomon. Nung makarating na siya doon sa may patio, ibinaba niya yung karga ng kanyang mga kamelyo at nagtayo ng kanyang tolda. Ngayon, hindi nga siya naparoon na katulad ng ilang mga tao ngayon. Hindi nga siya, kung sa 1964 na version nito ay parang ganito. Nabalitahan ko na may ano raw sila rito. Sabi nila, nagpapangyari raw ang Diyos ng ganito rito. Sige't pupunta ako. At ang unang salita na babanggit doon na laban sa paniniwala ko, agad-agad akong lalabas ng pinto. Kita nyo? Pero hindi siya ganon. Dala-dala niya ang salita at naupo doon. Mananatili nga siya roon hanggang sa makumbinsin siya ng lubos. Hindi niya titingnan ang sarili niyang mga pag-iisip. Titingnan niya yung salita. Pumasok na siya. Nakikinita ko. Nung unang araw, naupo siya sa pinakalikod at tumunog ang mga trumpeta, tumunog ang mga kampana at lahat ng mga awit ay umawit. Nandun sa dakong yon ang kaban ng tipan at lumabas na si Pastor Solomon. Naupo. Sabi niya, ngayon titingnan ko kung ang Diyos ay nasa taong ito o wala. Kaya nagmatsyag siya doon. At sa bawat pagkakataon ay may pagkilos nga na naganap. Oh, kahanga-hanga talaga. Walang bagay na nailihim. Hayan nga't nakakuha siya ng prayer card. Alam nyo, at naghintay siya. At ganun na nga ang nangyari. At siya, dumulig siya doon sa pila. Sa wakas, sa bawat araw at araw na lumipas, naghintay siya. Lalong nag-ibayo ang interes niya sa pagdaan ng mga araw, habang patuloy lang ang revival. Grabe, ang puso nga niya'y nagutom pa ng gusto. Pagkaraan ng ilang sandali, humarap na siya doon kay Solomon at sinabi ng Biblia, walang anumang bagay na di inihayag si Solomon sa kanya. Espiritual na pagkilala. At samantalang, heto nga si Jesus na nakatayo, ang Diyos ni Solomon. Dito'y may isang lalong dakila kaysa kay Solomon. Kita niyo? At nagawa pa rin nilang sabihin, pakitaan mo kami ng isang tanda, guro. Dito'y may isang lalong dakila kaysa kay Solomon. At ang reyna ng timog ay nanggaling pa sa mga wakas ng lupa upang pakinggan ang karunungan ni Solomon. At narito, dito'y may isang lalong dakila kaysa kay Solomon. At tayo ngayon ay may 2,000 o 28 taon mula noon ng kasaysayan ng Biblia. At sa gabing ito, isang lalong dakila kaysa kay Solomon ang narito. Dala-dala ang ipinangakong salita sa araw na ito. At sa kabila nun, heto tayong manhid pa rin.
Kaya hindi nakapagtatakang magbabangon siya sa araw ng paghukom at ahatulan ng Birmingham, Estados Unidos, lahat ng iba pa, sa pamamagitan ng kanyang patutuo, sapagkat ang puso niya ay nagutom na makita ang Diyos at nanatili doon hanggang sa punan yun. Ano yung sinabi niya pagkatapos na makita niya yung tunay na bagay na mangyari? Alam niyo ba kung anong sinabi niya? Siya nga, pagkatapos na ihayag ni Solomon sa kanya ang nilalaman ng puso niya. Kaya't ang sabi niya, lahat nga ng narinig ko tungkol dito at higit pa. Bakit? Sa kanya mismo kasi ipinangyari kaya ganun. Nakita niya kung ano ang sinabi ng iba tungkol doon. Pero iba pa rin yung siya na. Yung lihim niya mismo ay inihayag sa kanya. At kaya ang sabi niya, lalong higit pala. At sabi niya, mapalad nga ang mga taong kasama mo na nakakakita nito sa tuwina, sa taong tumatayo rito at nakikita ang mga bagay na ito sa tuwina. Mapalad nga sila. At nakita niya ang daan na dinaanan ng taong yun na pumasok sa bahay ng Panginoon. Naging mananampalataya siya at ipinangakong magbabangon sa huling mga araw at hahatulan ng mga lahi kung paano ang nangyari sa panahon ni Solomon at kung paano ang nangyari sa panahon ni Jonas at iba pa. Magbabangon siya sa panahong ito at hahatulan sa muling pagkabuhay ang mga taong nabuhay sa panahon na ito. Sapagkat dito'y may isang lalong higit na dakila kaysa kay Solomon. Narito mismo ang Espiritu Santo. Narito mismo ang may lalang ng kalangitan at lupa. Ipinapakilala ang kanyang sarili sa kanyang bayan. Taglayang siya ring mga kaloob. Sadyang eksakto kung paano yun noon kay Kristo na siyang gumagawa. Kung paano yun noon kay Solomon na siyang gumagawa. Kung paano yun noon sa mga propeta at siya mismo ang gumagawa. Kung paano ipinopresiya yun para sa huling panahong ito. Matagal-tagal na rin wala sa atin ito ng daang mga taon na rin. At kung papaano nga yun noon nung una siyang pumarito, matagal-tagal nang wala silang espiritual na pagkilala ng daang taon. At pagkatapos ay lumitaw ito sa eksena at may tao roon na ipinakilala ang Mesiyas at ipinangako na ang susunod ay magaganap dito sa huling mga araw kung paano yun noon. Narito na tayo sa huling mga araw. Ang mga tanda na kanyang ipinangako ay nangyayari na. Maging ang sitwasyon ng sanlibutan ay saktong-sakto sa kung ano ba talaga dapat ito. Ang imoralidad ng sanlibutan at lahat na ng narito sa atin talagang sakto na sa pagkakaposisyon. At ang Espiritu Santo ay sadyang nakaposisyon na rin. Eksakto ang ginagawa. Napakamalwalhating bagay ito. Ang malaman natin na ang pinaglilingkuran natin ay buhay na Diyos. Nararamdaman kong may dapat akong sabihin ngayon. Nabanggit ko na ito noon. Pero sa tingin ko, nararamdaman kong may pangunguna sa loob ko na sabihin uli ito. Gaya ng nalalaman ng lahat, ako'y mahilig mangaso. Di naman talaga dahil sa mahuhuling hayop. Talagang nais ko lang manatili sa kakahuyan. Ang nanay ko'y kalakalahati ang lahi. Alam niyo yun. Ang nanay ko'y kalahating Cherokee Indian. At ang nanay niya ay nakakakuha ng sustento mula sa gobyerno. Kita nyo? Sa Tennessee. Kaya heto na nga talam natin na heto nga, mahilig akong mangaso. At di yun nawala kahit nung pinagbagong loob na ako. Dahil ang unang Biblia ko ay ang kakahuyan. Nakikita ko ang isang bulaklak kung paano ito mamatay. Yung munting binhi inihimlay sa lupat na bulok, maglalaho ang lahat. Pero sa susunod na taon, kaya't wala ka nang makikita pa roon na kahit ano. Kahit kumuha ka pa ng sandakot na lupat dalhin mo sa laboratorio, walang kahit sinong dalubhasa sa kemikal sa buong mundo ang makakakita ng binhi ng buhay doon. Pero mabubuhay pa rin kapag ang araw ay sumikat na. Mabubuhay nga itong muli. At diyan ay nalaman kong may buhay, kamatayan, paglilibing, at pagkabuhay na maguli talaga. Makikita ko ang araw na sumisikat sa umaga, munting sanggulyo na naisilang. Bandang alas 8, mag-ieskwela na ito. Bandang alas 10 naman, nasa kolehiyo na ito. At sa tanghaling tapat na sa kanyang kalakasan na siya. Alas 2:55 na siya. At tapos bandang alas 4, papunta na siya ng 80, 85, papanglaw na. Naganap na nito ang layon ng Diyos. Pero ano na, kung matapos na nitong maganap ang layon ng Diyos, yun na ba ang katapusan nun? Hindi. Sisikat nga ulit siya sa kinaumagahan para ipatutuo na mayroong kapanganakan, buhay, kamatayan, pagkabuhay na maguli. Kaya unang-una, ang isang binhi na itinanim sa lupa, kung di ito masibulan, hindi ito uusbong. Kinakailangan nitong ganapin ang layon ng Diyos, nang sa gayon umusbong ito. At ganun din tayo. Tayo'y mga binhing sinibulan sa lupa at kinakailangan nating ganapin ang layon ng Diyos o tayo hinding-hindi babangon sa unang pagkabuhay na maguling yon. Babangon tayo doon sa paghatol na sa huli. Gaya ng hybrid na mais, ang tagal lang niya'y mula sa pag-usbong nito hanggang sa harapin nito ang matinding hatol ng araw at pagkamatay ay babalik na sa lupa at yun na yun. Ayan nga. Pero ang tunay na binhi lalabas doon sa mabubuhay muli.
ipamumunga ang sarili nito. Tingnan nyo yung dagta na nasa punong kahoy. Bago pa man may bumagsak na anumang niebe o ano pa man, yung punong yun, may kalikasan kung saan na humahawak doon. Sasabihin, pumunta ka sa ilalim ng puno, dagli. Pumunta ka sa ilalim ng lupa dahil may niebe na parating. At kung di nito yun gawin, papatayin nun ang puno. At kaya magkukubli yun sa ilalim hanggang sa tapos na ang lamig at pagkatapos aakyat uli. May karunungan nga doon na gumagawa nun. Alam nyo ba kung anong karunungan yon? Sige, ipaliwanag nyo nga sa akin kung ano yon. Kung anong ngang karunungan ang nagbubunsod sa punong kahoy na yon na bumaba, ikubli ang sarili nito at pagkatapos manumbalik uli. At sinasabi ko nga sa inyo na yun yung siya ring karunungan na nagsasabi sa akin kung sino kayo at kung saan kayo nanggaling, kung anong mga ginawa nyo at kung saan kayo patungo. At yun din yung sharing bagay na yun, dahil yun din ang sharing Diyos. Tama, walang pasubali. Ang Diyos yun na gumagawa ng mga bagay na yun. Ngayon tandaan nyo mga kaibigan, isang araw ako'y nangangaso sa isang dako kung saan ako nangangaso noong araw, doon sa kakahuyan sa Hilaga. At noong araw ay may kasakasama akong kaibigan sa pangangaso. At gustong gusto kong mangaso kasama siya. May pagka-Indian din siya ng konti. At siya'y, ito nga, si Bert Call. At siya'y mainam naman na lalaki. Marahil nakaupo siya rito ngayon, di ko lang alam. May pagkakataon nga na nagpupunta siya rito sa Timog madalas. At isa nga siyang mahusay na mga ngaso. Di mo na nga siya kailangang alalahanin pa. Di siya maliligaw. Magkasama kaming mangaso at kilalang kilala namin ang isa't isa. Pero siya ang taong may pinakamalupit na pusong nakilala ko sa buong buhay ko. Namamaril nga siya ng mga batang usa para lang pasamain ang kalooban ko. Dahil hindi ko nga gustong makita kayong namamaril ng munting mga hayop. Wala namang kaso yun kung mamaril kayo ng batang usa. Pero kung sinasabi ng gobyerno na ayos lang, naging tanod ako ng maraming taon. At mapasa hanggang ngayon, ako'y nakikilang pa rin sa pangangalaga ng kalikasan. Ako'y naniniwala sa pangangalaga ng mga hayop at naniniwala ako sa pangangalaga ng kalikasan. At kung papayagan sila na gawin yun, kailangan gagawin nila yun para kainin. Hindi nyo kasi kakainin yung mga hayop, kaya't baka magkasakit lang sila't marami pa sa kanila ang mamatay, o marahil magutom sila't mamatay. Pero ang dapat ngay alinsunod sa sinasabi ng batas. Alam kasi nila kung papaano pangasiwaan ng ganung mga bagay. Mas alam nila kung papaano yun pangasiwaan. Pero itong si Bert, pinapatay nga niya ang mga usa dahil lang sa kalupitan. Para lang makita akong masamang loob sa bagay na yun. Lagi nga niyang sinasabi noon. Sasabihin niya, Billy, magaling kang mangangaral o magaling na mangangaso. Pero ang problema sa'yo, mas nananaig sa'yo ang pagiging mangangaral mo. Masyado kang pusong manok. At sasabihin ko, Bert, masyado ka lang talagang malupit. Yun. Tapos lalakad na kami. Isang araw umakyat ako nung panahon na yun, nababad talaga ako sa trabaho at medyo papatapos na noon ang panahon ng pangangaso. At yung whitetail na usa, hindi ko alam kung meron kayong ganun dito o wala. Oh, grabe. Yung sinasabi niyong si Houdini na dalubhasa pagdating sa patakas-takas na yan, abay mas mauhusay pa itong mga usang ito kumpara sa kanya. Kaya ganun na nga't papatapos na noon ang panahon ng pangangaso. Ilang beses na rin silang napaputukan. At isang umaga, nagsimula na kaming umakyat, nasa 6 na pulgada ang kapal ng niebe. Paakyat kami noon ng presidential range. At nagbabaon nga kami doon ng kaunting. May baon kami laging mainit na tsokolate at tinapay na may palaman. At pagdating ng tanghali, kung wala pa rin kaming mahuling usa, kaya't maghihiwalay kami sa kabundukan at babalik. Babalik ng bandang alas 9 o alas 10 ng gabi. Kung may makuha kaming usa, isasabit namin yun doon. Tanda namin kung saan namin yun inilagay. At babalikan namin yun para kunin na. Kaya nung umaga na umakyat na kami, at ang nangyari, bago ako humiwalay, sabi niya, Hey Billy, may bagay ako rito para sa iyo ngayong taon. Tapos sabi ko, ano yun? May dinukot siya doon sa kanyang bulsa, at may binunot siyang maliit na silbato, mga ganitong kalaki, at hinipan niya yun. At ang tunog na nun ay parang batang usa, tumatawag sa kanyang nanay. Alam nyo, parang batang usang tumatawag sa kanyang nanay. Sabi ko, Bert, di ka naman siguro ganong kalupit, di ba? Sabi niya, Oo, kayong pusong manok na mangangaral, pare-parehas talaga kayo. Tapos umakyat na kami doon sa buron, at nung bandang alas 11, kanyang may bukas na lugar doon na kasing laki siguro ng lugar dito, marahil mas malawak pa. At wala nga kaming makita ni isang bakas. Maliwanag ang buwan noon. At sa gabi nga kumakain ng mga usa. At sila at sadyang napakahirap nilang matunton. Nagkukubli sila, nagtatago. At nandun sa ilalim ng mga palumpong at nagtatago talaga sa sukal. At ingat na ingat sila sa galaw nila at kakain ng lumot at tatago agad. Kaya naman kami doon, lumapit ako doon sa maliit na bukanan yun. At naupo siya. Akala ko mag-aano lang siya. Naipon na kasi yung niebe doon. Umahangin-hangin pa. At kaya akala ko, dahil akmang may bubunutin siya doon sa bulsa niya ng pagganito, akala ko ilalabas lang niya yung maliit na termos niya at iinom lang ng kanyang tsokolate at kakain na kami ng aming hapunan at pagkatapos maghiwalay na kami at tutugay-gayin na namin yung dalisdis pagkatapos sa 100 siya
at ako naman doon sa kabila. Pero nung bubunot na siya, minabuti ko na rin kunin ang tinapay ko dahil medyo gutom na rin ako noon. At isinandal ko yung baril ko sa isang puno at akmang may kukunin sa bag ko. At tiningnan ko siya, tumingin siya sa akin. At yung mga mata niya ay parang yung sa bayawak, parang ganon. Alam nyo, parang yung ipinapahid na kolorete ng kababaihan sa mata nila sa panahon ngayon. Alam nyo, yung para bang kakaiba't nagmumukha tuloy silang aso sa ganong itsura nila at ang kapal-kapal ng kolorete nila. Bueno, ganon nga ang itsura ng mga mata niya. Parang yung sa bayawak, parang nakapalihis ng ganito. Tumingin siya sa akin at sa isip-isip ko, ano kayang iniisip niya? Dumukot siya sa kanyang bulsa at inilabas niya yung maliit na silbatong yon. At naisip ko, sabi ko, Bert, hindi ka ba nahihiya niyan sa sarili mo? At hinipan niya yun. At nung hipan na niya, nasa halos 30 yarda lang o hindi pa nga ganun kalayo, isang malaking inahing usa ang tumayo roon. Ngayon, ang inahing usa ay nanay na usa. Aba, yun yung anak niya na tumatawag. Siya ay, nung hipan na yung silbato, tagli siyang lumundag. Ngayon, di naman niya kailangang gawin yon ng walang dahilan. Alam niya na nandun kami. Pero ang anak nga niya ay nasa panganib. At tumingin yung kasama ko sa akin. Ang mga mata niya ay parang mata ng bayawak uli. Nakita kong ibinaba niya yung pagkakalak ng 30 o 6 na mahabang baril. Asintado siya. O mahusay siyang mamaril. Tapos hinipan niya uli yung silbato. At yung maamong nanay na usay nagpunta mismo sa lantad. Ngayon kapatid, kakaiba nga yun. Di nila gawain yun. Unang-una, di nga siya dapat lumabas ng gano'n. Kung lumabas man siya, sa ibang direksyon siya pupunta. At heto't nandito nga siya. Lumakad mismo dun sa lantad. At alam naman niyang nandun kami. At nung yung pagkakalak ng baril ay lumagitik na, lumingon siya tumingin mismo doon sa mga ngaso. Imbes na tumakbo, tumayo lang siya doon. Yung naglalakihan niyang tenga, mga mata niyang nakantabay ng husto, mga tenga niyang nakataas ng paganoon at nagmamasid-masid siya sa paligid. Ano yun? Isa siyang nanay. Haya't anak niya yun. Yung anak niya ay nasa panganib. Yung munting tupa, munting usa na yun ay umiiyak na parang usang sanggol. Ang nanay na usang ito'y hindi nagkukunwari. Hindi siya nagpapanggap. Totoo siya. Pinanganak siyang isang nanay. Ganun nga siya talaga, isang nanay. At itinutok na niya yung baril. Naisip ko, papaano mong naaatim na gawin ito, Bert? Papaano mong naaatim? Hindi ko nga kayang tingnan yon. Tumalikod ako. Sa isip-isip ko, Panginoong Diyos, papaano kayang naatim ng isang tao na maging ganong kalupit ang puso niya, na pasasambulatin niya ang matapat na puso ng isang nanay na hinahanap lang naman ang kanyang anak. At yung bitagin siya, linlangin siya para lumabas doon. At pagkatapos, alam ko rin isa siyang asintado, kaya niyang patagusin ng bala doon sa kapitapitagang puso niya na lumabas sa kabilang dulo niya. At siya, dahil sa isang nanay, talagang magpupunta siya roon dahil anak niya yun. At pinag-uusapan na rin natin ng isang tanda. Isa nga yun sa mga tanda ng katapatan dahil may kung anong bagay sa mismong kaibuturan niya. Isa siyang nanay. Haya't tumalikod na ako. Sabi ko, Panginoong Diyos, papaanong naaatin ng isang tao na maging ganoong kalupit na magagawa niya ang isang bagay na gaya nun? At naghintay ako at naghintay. At hindi pumutok ang baril. Sa isip-isip ko, mga ilang sandali na lang marinig ko na yung putok ng baril. At yun nga'y, yung gamit niya ay 180 grano na bala, hugis kabuti, at talagang sasambulat ng husto ang puso niya. At sa isip-isip ko, bakit di kaya pumutok? At nakatayo nga ako ng pagganito, nakapikit ang mga mata ko nagdadasal, at nung ilingon ko yung ulo ko para silipin, yung dulo ng baril ay gumagalaw ng pagganito, at tiningnan ko yun ng ilang sandali. Nanginginig siya habang hawak yung baril. Bumaling siya at tumingin, at yung mga mata niyang balabalyawak dati ay nagbago ang itsura. May mga luhang umaagos sa kanyang pisngi. Inihagis niya yung baril sa lapag. Sabi niya, Billy, ayaw ko na ng ganito. Akain mo ako sa Jesus na yun na pinangangaral mo. Ano yun? Doon mismo sa tumpok ng niebe, inakay ko ang lalaking yun na may malupit na puso. Diakono na siya ngayon sa isang simbahan. Ano ngayon? May nakita siyang bagay na tunay, bagay na totoo, bagay na hindi lang teolohiya o anong kasaysayan lang. Nakita niya mismo ang Diyos sa realidad. Yun yung nagpaakay sa kanya. Ilan nga sa mga narito ang nagnanais na maging tulad noon na ganong uri, ganong klase ng Kristiyano, kung papaano ang usa na yun ay nanay talaga. Siya nga, na may tunay na karanasang humarap mismo sa kamatayan. Yun ang ibig kong sabihin. Iyoko natin ang ating mga ulo. Makalangit na Ama, gumagabi na po, at ang mga tao ay tunay na masigasig pa rin. Sila'y mabubuti, at sila'y nakikinig talaga. At itong munting kwentong ito ngayon, Panginoon, tungkol sa naalala ko ang maginaw na araw na yon ng Nobyembre, habang nakatayo doon, at yung mga hangin ay umiihip talaga sa kabundukan. Kitang-kita ko ang kumikinang na mga luhang yon na umaagos sa balbasing pisngi na yon, nung hawakan niya ako sa aking binti. At umiyak nga siya at sabi, Billy, nabanggit mo na sa akin noon ang tungkol sa isa na umiibig, at dito aking
Aking nakita mismo ang realidad. May kung anong bagay nga sa usa na yun na nagpalabas sa kanya, Panginoon. At tunay na pagiging nanay ang lumantad dun. Isa yung tunay na tanda na meron talagang tunay na pag-ibig at pagiging nanay. O Diyos, iyong itulot ng salita mo ang mangusap sa gabing ito. Tunay na Espiritu Santo. Hindi yung kung anong emosyon lang, kasigasigan na siya rin naman. Oo, bagkus ay bagay na totoo talaga. Sa pamamagitan ng salita ay nahayag. Ang salita na mas matalas pa kaysa sa tabak na may 2 talim at madaling kumilala ng mga pag-iisip na nasa puso, na sa pamamagitan nun ay iyong ipinakilala ang lahat mong mga propeta. Kung narito ka noon sa lupa, iyong nga silang tinawag na mga Diyos. Sinabi mo nga, tinatawag ninyo yaong mga dinaratnan ng salita ng Diyos na mga Diyos. Kung ganoon ay papaano niyo akong ngahatulan kapag sinasabi kong ako ang anak ng Diyos? O Panginoon, kilala ng sanlibutan ng Kanya. Ito'y bulag ng maraming taon. At idinadalangin ko ngayong gabi, Ama, na iyo pong buksan ang mga mata ng mga tao at itulot na sa gabing ito, kami maging tunay na mga Kristiyano at tunay na mga mananampalataya, sapagkat dito'y may isang lalong dakila kaysa kay Solomon, isang lalong dakila kaysa sa mga propeta ang narito. Ang anak ng Diyos mismo ay narito sa anyo ng Espiritu Santo na may pangakong kaunting panahon pa at hindi na ako makikita ng sanlibutan. Ang salitang kosmos, kalakaran ng sanlibutan, ay di na ako makikita pa. Gayon may inyong makikita ako sapagkat ako isa sa inyo hanggang sa katapusan ng sanlibutan. At Ama, iyo ring sinabi na ikaw ngay ang siya rin kahapon, ngayon at magpakailanman. At batid naming iyan ang katotohanan. O dalangin ko, Diyos, na ika'y mahahabag ngayong gabi. At habang nakayuko ang ating mga ulo, iniisip ko nga ngayong gabi, habang nakayuko ang ating mga ulo, meron kayang narito. Maging matapat po tayo sa Diyos ngayon sa Kanyang presensya. Bago nyo makita ang isang bagay na mangyari, kaya't alam nyo sa inyong puso na kayo nga'y hindi ganong katunay na Kristiyano, gaya nung kung papaanong ang usa na yun ay nanay talaga. At ang dahilan kung bakit nga siya isang nanay, ay dahil ipinanganak siyang isang nanay, hindi niya yun may tatago. Ipinanganak siyang isang nanay. At ngayon, kung kayo hindi na ipanganak, kung wala sa inyo yung katulad dun nun na pag-ibig para kay Kristo, anuman ang sabi-sabihin ng iba, mananampalataya ka sa Kanya. Siya ay siya rin kahapon, ngayon at magpakailanman. At kung kayo'y nagnanais talaga na magkaroon ng ganung uri ng Kristiyanong pag-ibig sa loob nyo, kung papaanong lumabas ang pag-ibig ng nanay na yon sa Kanya, maaari po ba? Habang nakayuko ang inyong mga ulo, lahat po ngayon, haya't nakapikit ang bawat mata, itaas niyo po ang inyong mga kamay, sabihin nyo, ipanalangin mo ako, kapatid na Branham, at tunay ngang gagawin ko yan. Pagpalain ka ng Diyos, kapatid na lalaki. Pagpalain kayo. Oh, grabe. Tingnan niyo po ang buong lugar. Sa taas sa mga balkonahe sa lahat ng sulok, huwag po kayong mahiya. Kung ikinahiya niyo siya rito, ang sabi nga niya, ikahihiya ko naman kayo sa harap ng aking Ama at ng mga banal na anghel kung gayon. Kayo ngay nasa kanyang presensya na ngayon. Narito siya. Ganap na narito siya. Ang dakilang Espiritu Santo. Yaong haliging apoy na kasama noon ni Moises, haya't narito na mismo. Alalahanin niyo, nung narito siya noon sa lupa, ang sabi niya, nagbuhat ako sa Diyos at ako'y paroroon sa Diyos. At sinabi nila na iniwan ni Moises ang mga kayamanan ng Ehipto. Inari niya ang mga kayamanan ni Kristo na mas dakila nga ang katustaan ni Kristo, mas dakila kaysa sa lahat ng mga kayamanan ng Ehipto. Nagtungo siya sa ilang kasama ni Kristo, at kahit sinong nagbabasa ng Biblia ay nalalaman nila na yung haliging apoy na yun ay ang anghel ng tipan, ang logos na lumabas buhat sa Diyos, si Jesus. At pagkatapos nung siya'y mamatay, umakyat siya sa langit, at nung katagpuin niya si Saulo sa daan patungong Damasco, siya'y nagbalik sa pagiging haliging apoy muli, at kanyang binulag pa nga ang mga mata ni Pablo sa pamamagitan ng liwanag. Ngayon, siya'y narito sa gabing ito, ang siya rin kahapon, ngayon at magpakailanman. Nais niyo bang mapakilanlan ang inyong sarili sa harapan niya, sabihin, Panginoong Diyos, wala pa po ako nung ganong klase ng karanasan. Hinahangad kong magkaroon nun. Hindi ko na kayo papupuntahin dito. Ang hinihiling ko lang sa inyo ay itaas niyo ang inyong kamay sa Kanya kung pakiramdam niyo ay gusto niyong itaas. May ilan pa ba rito na hindi pa nagtataas ng kanilang mga kamay? Itaas niyo na ang inyong mga kamay ngayon. Pagpalain kayo ng Diyos. Makalangit naming Ama, sila'y sa iyo.
Sabi ng siyensya, sinasabi ng siyensya na hindi namin kayang itaas ang aming mga kamay. Hahatakin kasi ito pababaan ng hatak ng mundo. Pero meron ngang espiritu na nasa mga kalalakihan at nasa mga kababaihan. At sila'y isang panibagong espiritu ang sumakan nila, ang Espiritu Santo. At nagsabi, itaas mo ang iyong kamay. At sinuway nila ang batas ng hatak ng mundo. At itinaas nila ang kanilang mga kamay sa Diyos na lumikha sa kanila. Nais ko na pong maging tunay na Kristiyano. Makalangit na Ama, dalangin ko po na iyo silang gawin na mga tunay na Kristiyano sa pamamagitan ng pangalan ni Yesus Kristo. Sila'y sa iyo, Panginoon. Wala nga akong kaalam-alam na nung araw na yun, nung lumantad ang munting usa na yun sa dakong yun, ay yun ang magiging mitsa. Pero isang nga yung tanda, pero nalalaman mo nga ang lahat ng mga bagay. Kaya ako'y dumadalangin, Ama, na iyo silang tanggapin ngayon. Sila'y mga tropeo ng Ebanghelyo. Sila'y sa iyo. Sinabi mo, walang makakaagaw sa kanila sa aking puso at sa aking kamay. At iyong sinabi, ang lahat ng sa akin ay sa Ama. Walang makakaagaw sa kanila sa kanyang kamay. Sinabi ni Jesus sa San Juan 5:24, ang dumirinig sa aking salita at sumasampalataya sa Kanya na nagsugo sa akin ay may buhay na walang hanggan at hindi napapasok sa paghatol, kundi lumipat na sa buhay mula sa kamatayan. Panginoon, iyong ngang salita ito. Ngayon, hindi po yung mga kunwang nananampalataya lang. Bagkus yung mga taong ang tunay na nananampalataya talaga ang may walang hanggang buhay. Sila'y sa iyo, Ama. Ibinibigay ko sila sa iyo ngayon. Sa pangalan ni Yesus Kristo. Amen. Ngayon, maging taimtim po tayo pansumandali. Hayat oras na para magtapos na ngayon. Pero maghintay lang po tayo ng ilang sandali. Bago natin gawin yon, ilan po rito ang nananampalataya na nangako si Yesus Kristo na sa atin sa tuwing may 2 o 3 na nagkakatipon sa kanyang pangalan? Ilan ang nananampalataya na siya pa rin kahapon, ngayon at magpakailanman? Kung siya nga'y narito ngayong gabi, siya nga'y magiging katulad ng kung ano siya noon. Gagawin niya ang siya ring mga bagay noon. Sinabi ng Biblia na siya ang dakilang saserdote na maaring mahipot mahabag sa ating mga kahinaan. Kayo ba'y tama po ba yon? Bagong tipan, mga Hebreo 3 kabanata, isang dakilang saserdote na maaring mahipot mahabag sa ating mga kahinaan. Ngayon kayo ngayon manampalataya sa Diyos. Ngayon manampalataya lang kayo ng totoo, ng buo niyong puso. At kayo po riyan ngayon na nakaupo riyan, na di pa na may sakit. Ilan po sa inyo ang may sakit? Itaas niyo ang inyong kamay, sabihin niyo, may sakit ako. Ngayon, tumahimtim lang po tayo. Sadyang tahimik lang po bawat isa. Ngayon manalangin kayo. Sabihin niyo, Panginoong Yesus, hindi ako nakikilala ni kapatid na Branham, pero ito ngang sinabi niya ngayong gabi, dito'y may isang lalong dakila kaysa kay Solomon, at nababatid kong ipinopesiya yan na babalik uli. Ito nga'y wala sa mundo ng daan-daan at libu-libong taon. Pero iyong ngang ipinangako na babalik uli ito sa huling mga araw, ayon sa Malakias 4, at ipinangako dun sa San Lucas 17, at lahat nitong iba pang mga pangako. Iyong sinabi na ito nga'y paparito kapag inihayag na ng anak ng tao ang sarili niya, dahil ito nga'y dapat nakabatay sa salita. Dahil sa pasimula ay ang salita, at ang salita ay sumasa Diyos, at ang salita ay Diyos. Ang salita ay nagkatawang tao at nanahan sa gitna natin. At ang salita ay kumikilala ng mga pag-iisip. Ang salitang yun ay nasa mga propeta noon. Ang salitang yun ay nasa anak. Ang salitang yun ay nasa inyo ngayon. Kita nyo? Ang salita, ito'y ipinopesiya, ipinangako. Gayong marami kayong nakikitang panggagaya, marami mga karnal na kumukompetisyon. Hindi nga yun uubra rito sa totoo. May tunay nga yung Espiritu Santo, tunay na Diyos. Ngayon, manampalataya nga kayo ng buong puso nyo, at tumingin kayo rito sa akin, at manampalataya ng buong puso nyo, at sabihin nyo, Panginoong Diyos, ako po'y mananalangin, at idinadalangin ko na maghayag ka kay kapatid na Branham, at iyong itulot na mahipo ko ang iyong damit, at bumaling ka sa kanya, dahil di niya ako nakikilala, at sabihin sa akin kung anong suliranin ko, at sa gayon ay malalaman kung ang iyong presensya ay narito. Mga kaibigan, alam niyo ba kung anong problema sa mga Pentecostal? Masyadong marami na silang nakitang ganito. May isang matandang marino isang araw na paparating galing dagat at may nakatagpo siyang manunulat na papunta naman sa dagat. At yung matandang marino ang sabi niya doon sa manunulat, sabi, saan baga ang lakad mo, Ginoo? Sabi, sa dagat, gusto kong masamyo ang taglay nitong alat. Gusto kong makita ang bughaw nitong papawirin. Ang puting mga ulap, ang mga ibong lari. Sabi niya, isinilang ako doon. 50 taon na ang nakararaan. Wala naman ako makitang kaaya-aya doon. Ganun nga, masyadong marami na siyang nakitang ganon.
na tuloy naging pangkaraniwan na lang yun sa kanya. Yan nga ang problema sa atin na mga dumadalo. Marami na tayong nakitang pagkilos ng Diyos. Itong iglesia na tinawag palabas ng mga grupong denominasyon sa huling mga araw na ito, ay masyadong marami nang nakitang ganito na naging pangkaraniwan na lang ito. Di nyo na ito napapansin tuloy. Huwag na huwag nyong hahayaan na si Kristo'y maging pangkaraniwan na lang sa inyo, kaibigan. Huwag na huwag nyong hahayaan. Kayo nga'y manampalataya ng buong puso nyo at ng buong kalooban nyo. Manampalataya nga kayo ngayon sa Diyos. I just pray. Let the Lord Jesus grant it. Now you just touch His garment. I don't know, you touch Him, He can be touched. Ngayon manalangin lang po at hayaan nyong ipagkalubito ng Panginoong Yesus. Inyo nang hipuin ang kanyang damit. Di ko alam. Basta't hipuin nyo lang siya. Siya nga'y maaaring mahipo. Ngayon, manalangin lang po. Hindi ko sinasabing gagawin niya ito agad. Konting sandali pa'y maayos na itong lahat. Basta't ituon nyo lang ang mga puso nyo sa kanya. Ngayon, isa itong liwanag. Wala pong kukuha ng litrato. Walang magpa-plus ng litrato. Maging taimtim lamang. Ngayon, narito na po ito. Nasa ibabaw ito ng isang babaeng nakaupo riyan na nakatingin sa akin. Diyan mismo sa dulo, diyan nga. Nananampalataya ka ba na ako'y kanyang lingkod, binibini? Isa akong estranghero sa iyo. Di mo ako kakilala. Di rin kita kakilala. Pero kung ilalarawan sa akin ng Diyos gaya ng ginawa niya dun sa babae, sinabi sa babae ang tungkol sa pag-agas niya ng dugo, o yung babae may 5 asawa, kung maibibigay ng Panginoong Yesus ang impormasyon na yun sa iyo sa pamamagitan to, makakapanampalataya ka ba ng buong puso mo? Alam mo nga kung totoo ito o hindi. Bueno, sakit sa pantog. Kung tama yun, sigit itaas mo ang iyong kamay. Kita nyo? Ngayon tama nga yun. Heto, ikaw na nakaupo sa tabi niya. Tutulungan mo sana siya. Inalalayan mo siya sa iyong kamay. Ngayon, mabuti nga yung ginawa mo. Ngayon, nananampalataya ka ba na masasabi sa akin ng Panginoon ang suliranin sa iyo? Nananampalataya ka ba na magagawa niya yon? Alta presyon. Kung tama yon, itaas mo ang iyong kamay. Yung lalaki naman na nakaupo sa tabi ng babae, ikaw ba'y nananampalataya, Ginoo? Nananampalataya ka ba na may kakayahan ng Diyos na sabihin sa akin kung ano yung suliranin mong yan sa iyo? Alam mo kung totoo ito o hindi. Pamamaga sa ugat, sasampalatayanan mo na ba? Dito naman sa munting binibining nakaupo riyan, na para pang umiiyak. Ayan nga, ang suliranin mo ay pagka-nervyos. Tama yun. May anino sa ibabaw mo, nanghihina ka sa araw, iniisip mong nawawala ka sa isip mo. Yan nga ang pilit na ibinubulong sa iyo ng dyablo, pero hindi yun totoo. Wala na ito mula sa gabing ito. Mula ngayon, kita mo, nakamit mo na ang tagumpay. Lumisan na ito sa iyo. Yung itim na anino na nasa ibabaw mo, nilisan ka na nito. Umiiyak ka, nakaupo sa tabi niya, binibini. Ito'y nakapanabik sa iyo. Ngayon, nananampalataya ka ba na ako'y kanyang propeta o kanyang lingkod? Natitisot nga ang ilang tao sa bagay na ito, kita niyo. Kaya ikaw, di nga kita kakilala. Tayo'y estranghero sa isa't isa. Nananampalataya ka ba na may kakayahan ng Diyos na sabihin sa akin ang suliranin sa iyo? Bueno, may sakit ka sa puso. Sakit sa bato, at may anemia ka. Kung tama yun, itaas mo ang iyong kamay. Dito naman sa babaeng nakaupo rito na may kalakihan ng pangangatawan, nakasuot ng pulat itim na guhit-guhit na bestida, nananalangin siya. Nagnanais siyang matawag sa pila rito. Kung tama yun, itaas mo ang iyong kamay, binibini. Ikaw ba'y nananampalataya na may kakayahan ng Diyos na sabihin sa akin ang suliranin mo? Magiging maayos ang kalagayan ng kaibigan mo. Magiging maayos ang espiritual na suliranin yan. At yung sakit na pambabae mo'y lilisan na yan sa iyo kung makakasampalataya ka sa Diyos ng buong puso mo. Ngayon, kung tama ngayon, itaas mo ang iyong kamay. Kung yun yung ipinapanalangin mo, itaas mo ang iyong kamay nang sa gayon, makita ng mga tao na itinataas mo. Kita nyo? Sige, magkaroon lang kayo ng pananampalataya sa Diyos. Diyan naman sa likod, di naman kailangang nakaupo kayo rito sa harapan. Diyan sa pinakalikod, manampalataya kayo ng buong puso nyo. Diyan sa pinakalikod, may ginang diyan. May bukol siya sa kanyang tagiliran. Nananalangin siya. Mapapalampas niya ito. Panginoong Diyos, tulungan mo ako. Dumadalangin ako. Ginang Goodman, nananampalataya ka ba ng buong puso mo na alisin ng Diyos ang bukol na yan sa tagiliran mo? Sige, humakbang ka. Itaas mo ng husto ang iyong kamay nang sa gayon makita ng mga tao. Ako'y ganap na estranghero. Di ko pa siya nakikita kahit kailan. Ayan nga siya. Tama po ba yung mga bagay na yon? Itaas mo po ang iyong kamay. Bueno, may babaeng nakaupo riyan. Diyan sa bandang pinakalikod na. Pinahihirapan siya ng sakit sa abdo. At siya'y may ano rin.
Siya may diabetes And din, she's also, sakit she's sa got puso. diabetes, Ginang Holderfield, heart trouble. manampalataya ka ng buong puso mo, Ginang, at maaari kang gumaling sa oras na ito mismo. Pakiusap lang po, huwag po kayong palakad-lakad mga kapatid. Hinihiling ko sa inyo sa pangalan ni Kristo, huwag po kayong palakad-lakad. Kita nyo, ang mga karamdaman ngay maaaring lumipat mula sa isa patungo sa isa, kita nyo? Ang di pagsampalataya ang pinakakalunos-lunos na bagay sa buong mundo. Manampalataya lamang kayo. Narito ang isang binibining nakaupo rito. Nananalangin siya para sa kanyang asawang lalaki. Umiinom kasi ng alak ang asawang ito. Ganun nga, ipinapanalangin mo na itigil na niya ang pag-inom ng alak. Hindi ba tama yun? Bueno, di kita kakilala. May prayer card ka ba? Wala nga. Hindi mo yan kailangan. Basta't manampalataya ka lang na nakamit mo na. Nahipo mo ang bagay na yun. Nasa 20 o 30 talampakan ng layo mo sa akin. Nahipo mo na ang dakilang saserdote. Yung munting binibini naman sa likod ay nananalangin din para sa kanyang asawang lalaki. Siya nga, na nakaupo sa likod ng isang lalaki. Tama, ang asawa mong lalaki, nerbyosong tao. May nervyos siya sa pag-iisip. Nawawala siya ngayon. Kung tama yun, itaas mo ang iyong kamay. At may problema ka rin sa iyong kamay. May allergy ka sa kung ano. At kung hahawak ka sa bagay na yun, nagiging malubhang lagay ng kamay mo. Tama po ba yun? Ginang Pati ang pangalan mo. Nananampalataya ka ba ng buong puso mo ngayon? Kung tama ngayon, itaas mo ang iyong kamay. Amen. Kita nyo? Inihiling ko sa iyo na paniwalaan mo ako. Paano naman itong binibining nakaupo rito? May pilat ka sa iyong mukha na parang kanser sa balat. Nananampalataya ka bang lingkod ako ng Diyos? Siya nga ba? Hindi kita kakilala. Isa kang estranghero sa akin. Pero di ngayon mismo ang ipinapanalangin mo. Ang ipinapanalangin mo ay yung sakit mo sa puso. Siya nga. Tama ba yun? Itong binibining nakaupo rito. Kung makasasampalataya ka lamang ng buong puso mo, makakamit mo ang kagalingan mo. Nakamit ng asawa mo ang kagalingan niya kagabi. Kaya bakit di mo matatamo yung iyo? Dati kang mga ngaral na babae. Ngayon manampalataya ka nga ng buong puso mo at iyong... Ngayon tingnan mo, nang sa gayon malaman mo. Parang nga kinu-question mo ito kanina sa isip mo, kita mo? Ngayon panatag ka na. Hindi po ba? May pangyayaring nga nito yon? Sige, itaas mo ang iyong kamay kung tama nga ito. Manampalataya ka sa Diyos. Ano naman ang tingin mo sa diabetes na yan, Ginoo? Ikaw na nakaupo riyan at nakataas ang kamay. Nananampalataya ka ba na kayang pagalingin ng Diyos ang diabetes na yan at paigihin ang kalagayan mo? Siya nga ba? Sige, Ginoo. May kakayahan ng Diyos na pagalingin ka. Maging ikaw ay estranghero rin sa akin. Ayan nga, kung makasasampalataya ka ng buong puso mo, narito ang isang lalaki nakaupo rito. May sakit siya sa puso. May masakit sa likod niya. Ginoong Esther, nakuha niya yon sa isang aksidente sa tren. At yun yung naging dahilan nun. Kung tama, tumayo ka. Pagagalingin ka ni Jesus at paigihin ang lagay mo. Ilan sa inyo rito ang sumasampalataya? Isang lalong dakila kaysa kay Solomon ang narito. Sumasampalataya ba kayo? Si Jesus Kristo na siya rin kahapon, ngayon at magpakailanman ay dumaang parang baha sa buong gasaling ito. Kayo ba'y nananampalataya na narito talaga siya? Narito nga siya ngayon. Yan ang totoo. Yun mismo ang sinabi niya na magaganap. Ang mga bagay na ito na aking ginagawa ay gagawin din naman ninyo. Higit pa rito ang gagawin ninyo. Sapagkat ako'y paroroon na sa aking ama. Minsan may isang babaeng humipo sa kanya at siya'y nanghina, sabi niya, may bisang lumabas mula sa akin at siya ang anak ng Diyos. Ako'y makasalanan, naligtas sa pamamagitan ng kanyang biyaya. Higit pa rito ang gagawin ninyo. Alam ko sinabi sa King James, lalong dakila, pero sa orihinal ang sabi doon, higit pa rito ang gagawin ninyo. Sapagkat ako'y paroroon sa aking ama. Ngayon, sinasampalatayanan niyo na ba yun? Nananampalataya ba kayo ng kanyang presensya ay narito? Kung ganoon ay bakit hindi niyo ipatong ang inyong makamay sa isa't isa? Mga mananampalataya, at ipanalangin niyo ang kapatid niyong nakaupo sa tabi ninyo. Bawat isa nga sa inyo ipatong niyo inyong mga kamay sa isa't isa. At manampalataya ng buong puso niyo ngayon habang nananalangin kayo. Kayo ngay manalangin ng gaya ng pananalangin niyo sa simbahan. Manampalataya kayo na gaya ng pananampalataya niyo sa tuwina. Ngayon hayaan niyo ang Espiritu na yun ng Diyos na nagpaging Kristiyano sa inyo, na sadyang maging ganoon ding kadakila at kamangha-mangha kung paano ito sa inyo habang ipinapanalangin niyo ang taong yun. Kung paano ang nanay na usang yun ay nasa kaibuturan na niya talaga ang pagiging isang ina. Ganon din ito sa tapat na Espiritu ni Kristo na narito ngayon. Na ano pat, di sasampalataya ang sanlibutan. Inaayawan ito ng sanlibutan. Hindi ito maunawaan ng sanlibutan. Sinabi ng Biblia na hindi nga nila makikilala. Nakikilala lang kasi ng sanlibutan ang Kanya. At nakikilala ng Diyos ang sariling Kanya. Ipinangako iyon ng Diyos. Ito ang katotohanan. Nawa ako'y matulungan. Ito ang katotohanan. Si Jesus Kristo ay siya pa rin kahapon, ngayon at magpakailanman. Manalangin na ngayon. Panginoong Jesus, naritong nakalapag ang ilang mga panyo rito na para sa mga may sakit at nagdadalamhati. At aking ipinapatong ang aking mga kamay rito. Dahil sa amin nga itinuro sa Biblia na kinuha nila mula sa katawan ni Pablo ang mga panyo at tapi. At nagsilabas ang maruruming espiritu mula sa mga tao. At nagsigaling sila sa mga karamdamang yon. Ngayon, hindi nga kami si San Pablo, pero ikaw nga si Jesus pa rin.
At dalangin ko na iyong kikilalanin ang mga ito para sa mga taong hindi nakadalo sa pagtitipon. Nawa po, kapag ang mga ito'y may patong na sa mga tao, naway may pangyari, gaya nung sinabi noon ng isa sa mga manunulat na nung ang dagat na pulay humambalang sa daraanan ng mga anak ni Israel, ang Diyos ay tumunghay sa pamamagitan ng haliging apoy roon na may mga matang nagngangalit, at ang dagat ay natakot sa pagkakaharang nito sa daan ng landas ng tungkulin ng mga mananampalataya, at ang dagat ay umurong, at ang mga mananampalataya ay tumawid na sa lupang pangako. Panginoong Yesus, ikaw nga'y tumunghay pababa sa dugo ng iyong anak na si Yesus Kristo ngayong gabi sa mga panyo na narito, sa mga nagsidalo narito, habang nakapatong ang kanilang mga kamay sa isa't isa, nananalangin para sa isa't isa. Iyong sinabi, mangagpahayagan kayo sa isa't isa ng inyong mga kasalanan, ipanalangin ng isa't isa ang iba, nang sa gayon kayo'y magsigaling, dahil malaki ang nagagawa ng maningas na panalangin ng matuwid. Dalangin ko po, Diyos, habang ang mga Kristiyanong nakapagpahayag na ng saloobin ngayong gabi ay nananalangin sa taong pinatungan niya ng kanyang mga kamay, nawapoy ang kapangyarihan ng Espiritu Santo'y lumukob sa taong ito. Naway mabuhay sa kanila ang Espiritu, Panginoon, ang realidad. Naway di nila ito mapalampas, Panginoon. Huwag mo pong hayaan na sa kung anong kadahilan ay mapalampas nila ito, Ama. Naway masalo ng Birmingham ang pangangitayan nito ngayon ng presensya ni Jesus Kristo na nabuhay maguli, isang lalong dakila kaysa sa lahat ng mga propeta, lalong dakila kaysa sa lahat ng mga mangangaral, lalong dakila kaysa sa lahat ng mga papat maharlikang namumuno o ano pa man sila. Si Jesus Kristo nga ito, ang siya rin kahapon, ngayon at magpakailanman, pinatutunayan ng kanyang sarili sa mga huling araw na ito sa pamamagitan ng ipinangako niyang salita. Iyong ipagkaloob ito, Panginoon. Itinadalangin ko ang pananampalatayang ito. Panalangin may pananampalatayang ito para sa kanila, habang sila'y nagsisipanalangin sa isa't isa. Sa pangalan ni Jesus Kristo, amin pong inihahandog ito sa iyo. Ngayon, bawat isa sa inyo, habang nakapatong ang inyong mga kamay sa isang tao, ngayon ipikit nyo lang po ang inyong mga mata at alalahanin, ang Kristo na nangako nito, bumarito mismo at pinatunayan ng kanyang sarili. Oo, nakikita ko ang isang lalaki rito na pinagaling sa TV. Nakaupo nga riyan sa harapan ko. Ngayon kung inyo lamang pong, haya't nagaganap nga sa bawat dako, bawat sulok ng gusali. Tunay nga na kung Diyos na mismo. Pwede kasing sabihin ng kung sinong tao ang kung ano-ano, pero hindi yun ang nagpapangyari nito. Pero kung Diyos na mismo ang bababa at sasabihin nito, at pagtitibayin nito at patutunayan na ito ang katotohanan, ang disampalatayanan nito ay kasalanan talaga na di mapapatawad. Sinabi ni Jesus, hindi ito kailanman ipatatawad sa Kanya sa sanlibutan ito sa sanlibutan mang darating. Ipinangako na ito ng kasulatan, at heto na nga itong pinatotohanan na ito sa mismong harapan nyo. Mga kapatid, sa pangalan ni Jesus Kristo, tanggapin niyo siya habang siya'y narito sa atin ngayong gabi, habang narito tayo kasama siya. Makasasampalataya ba kayo? At sa lahat ng tunay na sumasampalataya at tumatanggap sa Kanya bilang inyong tagapagligtas o bilang inyong tagapagpagaling, maaari po ba kayong tumayo para magbigay patotoo? Tatayo ako bilang isang patotoo. Nananampalataya akong tunay at natanggap ko na ngayon ang aking kagalingan, aking kaligtasan, at lahat ng aking pangangailangan sa presensya ni Kristo. Tinatanggap ko na ito. Grabe! Masdan nyo ang buong gusali, buong kongregasyon na halos ang nakatayo. Napakainam, napakaganda. Ngayon buong dako na talaga. Kung sasampalatayanan nyo ito, kung makasasampalataya kayo. Ngayon ipikit natin ang ating mga mata at itaas natin ang ating mga kamay at umawit. Iniibig ko siya. Iniibig ko siya dahil ang unang umibig sa akin ay siya. Papurihan natin siya habang aawit na tayo ngayon. Awitin nyo ang mga papuring ito sa Kanya. Itaas natin ang ating mga kamay at sabihin, purihin ang Panginoon, purihin ang Panginoon, purihin ang Panginoon. Lahat po tayo. Sa palagay ko'y ikaw ang magpapalabas sa kanila, kapatid na Ocean. Hilingin ko sa kanila na lumapit.
Ngayon, iyuko lamang niyo ang inyong ulo pansumandali. Ang piano, ang organista at pianista, siga't ituloy niyo lang. Iniisip ko ngayong gabi, ang tawag pa rin ba sa puso niyo ay manampalataya? Iniisip ko kung nananampalataya kayo na ang Diyos na kayang sabihin sa akin ang mga lihim ng puso para patunayan, di naman niya kailangang gawin pa sana yun. Ngayon, pero sinabi nga niya na gagawin niya. Nung pumarito si Jesus nung unang pagkakataon, hindi naman niya kinailangang magpagaling. Pero sinabi niya na gagawin nga niya. At ginawa niya yun upang matupad ang sinabi sa pamamagitan ng propeta. At ginagawa niya ito ngayong gabi dahil sinabi ng mga propeta na gagawin nga niya. At si Jesus ay sinabi din niya ito. Siya nga. Ngayon, iniisip ko kung kayo na nag-aasam ng pag-ibig na yon ng Diyos sa puso nyo, gaya nung pag-ibig ng nanay na usa sa kanyang anak, ninanais nyo ang pag-ibig na yon sa puso nyo para kay Kristo, at nananampalataya nga kayo na diringgin niya ang inyong panalangin. Maaari po bang tumayo kayo rito? Habang inaawit natin yun uli, lumapit lang po kayo rito. Magpahayag kayo sa lahat ng mga narito. Sigit, lumapit lang po kayo rito at tumayo kayo rito. Kung inyo itong sinasampalatayanan, ang dalangin, ang panalangin ko'y makakatulong sa inyo. Sigit, lumapit lang po kayo rito habang inaawit natin uli ito. Ngayon, patunayan nyo na iniibig nyo talaga siya sa paglapit nyo rito. Pagpalain kayo ng Diyos. At bumaba lang po kayo ng balkonahe at hihintayin namin kayo. Sige po, kung taos puso talaga ito sa inyo, sige lang po't lumapit na kayo rito. Umaalis na sa balkonahe ang mga tao, pababa na sila. Lahat po'y umawit na. Pumarito lang po kayo sa mga pasilyo at saan pa. Pumarito lang kayo. Tandaan nyo, ang Diyos nakakatagpo sa inyo sa paghatol. Kinatagpo na kayo mismo sa bahay-sambahang ito ngayong gabi. Iniisip ko kung nandito na kayang lahat ang mga ministro na may malasakit sa mga naliligaw na kaluluwa, nataglay pa rin yung alab na iyon para sa mga taong nangangailangan. Kumaari lamang pong lumapit kayo sa piling ng mga tao. Lahat po ng mga ministrong narito, bawat ministro na sumasampalatayang ililigtas pa rin ng Diyos ang makasalanan. Marahil nakita nyo ngayon ang pinakadakilang bagay na nakita nyo kailanman. Ito nga ang nais ng Espiritu Santo. Ngayon, patunayan nyo yan. Patunayan nyo na kayo'y may malasakit, na iniibig nyo talaga siya. Kung iniibig nyo ang kanyang siya, iniibig nyo ang kanyang mga anak. Ngayon, humalo po kayo sa mga taong narito. Love, pumarito lang po kayo at makihalo sa mga tao, parang ganito. At ihalo nyo lang ang sarili nyo at patungan nyo ng kamay ang mga tao. Sige't pumarito na po kayo ngayon. Mananalangin na tayo. Naniniwala akong bubuhos ang Espiritu Santo sa mga tao sa gabing ito, dito mismo sa mga narito. Bumabad kayo sa pag-ibig sa Kanya. Basahin niyo ang Kanyang salita. Ngayon, ipinid niyo ang sanlibutan palayo sa inyo ngayon. Ipinid niyo ang buong sanlibutan palayo sa inyo. Kita niyo? Kahanga-hanga. Ngayon, mga ministro, kumuha lang kayo ng nandyan sa inyong, sundan niyo ako. Mga ministro, pumarito na kayo mismo. Humalo kayo rito sa mga tao. Ngayon nakatayo siya rito. Batid niya ang lahat ng nasa inyong puso. Hindi ba't sa palagay niyo nababatid niya yon? Dito mismo ay walang maililihim. Alam na alam niya ang sinasambit niyo kung anong ibig mong iparating. Ngayon, iyuko na natin ang ating mga ulo. Bawat isa, lahat ng nasa gusali, maging kayo na hindi nakalapit dito.
Ngayon manalangin na tayo. Bawat isa sa inyo, ipahayag niyo ang lahat ng pagkukulang niyo. Ipahayag niyo ang lahat ng hindi niyo pagsampalataya. Sabihin niyo, Panginoong Yesus, marahil ako'y kaanib sa isang iglesia noon. Dumadalo ako ng panambahan, pero hindi ganap ang aking kasiyahan. May kung anong bagay kasi. O marahil ako pa ngay nakahiyaw. Marahil ako pa ngay nakapagsalita ng iba't ibang wika. Marahil ako pa ngay kaanib sa iglesia. Lahat ng mga bagay na yon, mainam naman yon. Wala akong laban sa mga bagay na yon. Pero hindi yun ang tinutukoy ko rito. Ang tinutukoy ko rito ay yung pag-ibig talaga ng Diyos na tumimo ng gusto sa kaibuturan. Ang Espiritu Santo nga, yan nga, at yun ang dapat niyong asamin. Isang bagay na tunay na sinubok ng panahon na magbubunsod sa salita ng Diyos na mabuhay sa pamamagitan niyo at kumilos sa pamamagitan niyo. Kita niyo, walang ugat ng kapaitan sa daluyang ito. Dumadaloy ng maginhawa ang Espiritu Santo sa inyo. Yan nga ang asamin niyo. Ngayon iyuko lamang niyo ang inyong ulo at taimtim na manalangin. At kayong mga ministro, ipatong niyo lang ang inyong mga kamay sa kanila ngayon. Ama naming makalangit, idinudulog namin sa iyo ngayong gabi ang grupo ng mga taong ito na tumayo rito para magpahayag ng saloobin nila. Nalalaman nilang nagkamali sila, kaya't marahil may mga motibo at mga pakay rin na mali. Pero ngayong gabi, sila nga'y nagsilapit, nananampalatayang iyong patatawarin sila sa bawat sala nila. Marami sa kanila ang nagsisidalo naman ng panambahan ng maraming taon. Marami sa kanila ang gumagawa naman ng mabubuting gawang-gawa. Pero Panginoon, sa gabing ito, ang inaasam nila ay realidad. Hinahangad nila yung katamisan na yun, na isang bagay na kulang sa kanilang buhay. Ang Espiritu Santong kumikilos sa dako rito sa anyo ng salita. At ang iyo pong mga lingkod, mga ministro, iyong mga lingkod, nakapatong ang kanilang mga kamay sa mga taong narito, at aming idinadalangin para sa kanila ang dalangin ito, at hinihiling Panginoon, na naway ito na ang panahon na wala nang ibang pupuntahan pa, kundi diretso sa kaibuturan ng kanilang puso. Ito'y minsan at magpakailanman sa iyong presensya, tumimo na ito ngayon. Naway ang Espiritu Santo ay lumukob na sa kanilang mga buhay sa mga sandaling ito, at ibunsod na magkaroon sila ng katamisan, Panginoon, mula sa dakilang pulot ng langit, at pagkalooban sila ng karanasan na isang walang katapusang karanasan na ang makapangyarihang presensya ng buhay na Diyos ay may giting na dumating sa kanilang mga buhay at ipagkakaloob sa kanila anuman ang kailangan nila ngayon din. Iyo pong ipagkaloob ito, walang hanggang Diyos. Sila'y sa iyo. Inihahandog ko sila sa iyo bilang mga kaloob ng pag-ibig at bilang mga hain na kanilang inihahandog mismo rito. At naway ipangyari na ng Espiritu Santo na maging realidad ito sa kanila ngayon. Diyos, iyo pong ipagkaloob ito sa pangalan ni Jesus. Mananalangin na ang inyong pastor. Opo, Panginoon. Opo, Panginoon. Iyo pong ipagkaloob.